Nang gabing iyon, ang Maynila ay hindi katulad ng masigla at romantikong lungsod na madalas purihin ng nga tao. Ito ay nababalot ng isang mabigat at madilim na lambong, basang-basa at malungkot. Isang biglaang buhos eng ulan sa unang bahagi eng tak-araw ang bumaksak, nang may lakas at tila may galit. Malakas na humahampas na may dalang malalamig na bukso eng tubig sa mga bintana eng isang marangyang mansyon na matatakpuan sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Ako nga pala si Isabel. Nakaupo sa likod ng kotse, nakasandal ang ulo ko sa bintana, pakiramdam ko'y pagod ako habang pinagmamasdan ang mahahabang guhit ng ulan na pumapatak na parang ngaluha. Isang madaliang business trip sa Cebu ang natapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa pananabik sa aking asawa at sa init na aming tahanan, kumuha ako ang panggabing flight pabalik ng Maynila nang walang pasabi. Gusto ko siyang bigyan ang maliit na sorpres. Ang asawa kong si Anton ay malamang na nagtatrabaho pa sa kanyang opisina sa mga oras na ito o baka nakatulog na. Sa pag-isip sa kanyang gwapong mukha, sa kanyang mainit na ngiti, at sa kanyang matitipunong braso, isang matamis na pakiramdam ang marahang dumaloy sa aking pagod na puso. 10 taon na kaming magkasama. Mula noong ako ay isang bagong graduate at isang bagong empleyado sa kumpanyang pinamumunuan ang aking ama, siya ay isa na noong magaling na pinuno ang sales team. Ang aming pagmamahalan ay nawi sa isang masayang kasal, isang kwento na itinuturing aming nga kaibigan bilang isang fairy tale. Si Anton ay hindi lamang isang perpektong asawa, kundi siya rin ang matibay na kanang kamay na umako sa buong bigat ng higanteng Solis Construction Group matapos biglaang pumanaw ang aking ama. Para sa akin, siya ang buong mundo ko, ang aking langit, ang kaisa-isang haligi na maari kong sandalan. Huminto ang taksi sa harap ng pamilyar na gate na gawa sa bakal. May tipit na ngiting nakbayat ako sa driver at sa pag-ingat na huwag makagawa ngingay, binuksan ko ang gate. Ang buong mansyon ay balot nilim, maliban sa isang malabong dilaw na ilaw na nakmumula sa sala. Ang aking ina, si Doña Carmen, ay malamang na natutulog na. Nakasanayan na niyang laging makiwan ang nakabukas na ilaw para sa mga ginagabi eng uwi. Ang aming kwarto sa ikalawang palapak ay madilim. Ang aking puso, na nakumapaw sa pananabik, ay nakaramdam ang kaunting pagkadismaya. Siguradong mahimbing na ang tulog niya, naisip ko. Maingat akong umakyat sa mga kahoy na hagdan, na ang puso ay mabilis na tumitibok sa pananabik. Ang plano ko ay palihim na pumasok sa kwarto. Yakapin siya mula sa likod at bigyan siyang isang sorpresang halik. Ngunit nang mahawakan ang aking kamay ang malamig na doorknob ang pinto ang kwarto, isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Hindi nakakandado ang pinto at sa siwang ay may tumatagas na mga tunok mula sa loob. Mga tunok na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi iyon ang ritmikong hilik ni Anton, kundi mga pigil na ungol, mabibigat na pahinga na puno nga pagnanasa, at ang malinaw na tunog nga katawang nakikiskisan. Pandidiri. Pakiramdam eng puso ko ay tila pinipiga eng isang hindi nakikitang kamay at ang dugo sa buong katawan ko ay tila namuo. Nagsimula akong manginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil isang nakakakilabot na katotohanan, tulad ng isang nakakatakot na halimaw, ang unti-unting nabubunyak sa akin. Sa pamamagitan eng maliit na siwang, ang malabong ilaw ing lamset ay nakbibigay liwanag sa aming kama. At doon mismo, sa kama kung saan ako natutulog gabi-gabi, sa ibaba ang nga puting kumot na ako mismo ang pumili, dalawang katawan ang makayakap. Kahit likot lang niya ang nakikita ko, ang pamilyar at matipunong bulto ang lalaki ay ang aking asawang si Anton, at ang babaeng nakahiga sa ilalim niya na may nakakalat na mahabang buhok ay walang iba kundi si Ligaya. Ang 20 anyos na dalaga na kinuha ko mula sa isang ahensya sa probinsya at itinuring kong parang nakababatang kapatid. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo sa paligid ko, na tila hinigop ang lahat ni hangin sa aking dibdib. Nabingi ang aking mga tainga at ang tanging naririnig ko ay ang pagtibok ng aking puso na dumadagundong parang mga tambol ang digmaan. Sakit. Isang sakit na napakatindi na pakiramdam ko'y nahati sa dalawa ang puso ko. Para bang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumusok sa aking nagdurugong puso, ang pagtataksil ay nakmula sa lalaking pinakamamahal ko at sa dalagang inalagaan ko ng buong puso. Ang inosenteng ngiti ni Ligaya, ang kanyang maamang mukha,
At ang nga matatamis na salita ng pag-ibig na ibinubulong sa akin ni Anton tuwing umaga ay bumalik sa aking isipan na parang isang tahimik na pelikula na puno ng kabalintunaan. Isa pala itong nakakatawang dula kung saan ako lang, ang tanga, ang hindi nakahalata. Ang selos at galit ay sumabog sa akin na parang isang bulkan. Gusto kong pumasok, gusto kong sumigaw, gusto kong pagpira-pirasuhin ang dalawang kasuklam-suklam na nilalang na iyon. Naikuyom ko ang aking gakamay. Bumaon ang aking gakuko sa aking laman hanggang sa dumugo ito. Malapit na akong mawalan ang kontrol. Kailangan ko silang mahuli sa akto at ipakita sa buong mundo ang kanilang tunay na mga mukha. Ngunit sa sandaling sisipain ko na sana ang pinto, isang kakaibang mainit ngunit mahigpit na kamay ang humawak sa aking pulso at hinila ako pabalik. Nagulat akong napalingon. Ito ay ang aking ina. Gaano nakatagal na ron si Doña Carmen. Nakasuot niyang silk na pantulok. Ang maumuhang aking ina ay tila nakakakilabot na kalmado sa ilalim ng malabong ilaw. Ang kanyang nga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi nakatitik ng malalim sa siwang ng pinto, kung saan patuloy ang nakakadiring eksena. Sa kanyang pagtingin, sa halip na pagkagulat o parehong sakit na nararamdaman ko, nakita ko ang isang lamig na kasing talim ni isang labaha. Inilagay niya ang kanyang hintuturo sa kanyang malabi, sinanyasan akong tumahimik, at pagkatapos ay lumapit sa aking tainga. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit ang bawat salita ay malinaw at matatak, tulad ng isang hindi mababali na utos. Kumalma ka, alam ko na ang lahat, huwag kang gumawang eksena ngayon. Sumama ka sa akin sa kwarto ko. Bukas, mayroon akong isang napakasayang palabas na ipapakita sa iyo. Ang kanyang nga salita ay parang isang baldeeng malamig na tubig na ibinuhos sa aking naguguluhang ulo. Isang masayang palabas. Sa oras na ito ang kumukulong galit, nang ang puso ko ay nadurok na, paano naisip ang aking ina ang isang masayang palabas, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, nakpapasa ang isang tahimik na lakas na nakpilit sa aking sumunod. Tahimik niya akong inilabas sa makasalanang pasilyong iyon, habang ang nga malalaswang tunok ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking likuran. Ang bawat hakbang ay isang saksak sa aking kaluluwa. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama sa kwartong aking ina, nakatitik ako sa kisame. Wala na siyang sinabing iba. Ipinaktimpla lang niya akong isang tasang-isang at naupo sa tabi ko. Ang kanyang mainit na kamay ay marahang hinihimas ang aking buhok, ngunit ang aking isip ay isang impyerno. Anong palabas ba itong sinasabi niya? Bakit siya napakakalmado? At magiging sapat ba ang lakas ko para gampanan ang papel ng isang walang muwang na asawa hanggang sa bumagsak ang tabing ng sikretong ito? Mga minamahal na tagapakinig, ang pagtataksil ang taong kasiping mo sa kama ay marahil ang pinakamalaking sakit na maaring maranasan ng isang babae. Ngunit kung minsan, sa likod ng trahedya ay nagsisimula ang isa pang kwento, isang kwentong na nakatagong lakas, ng karunungan, at ng isang pahihiganting kinakalkula hanggang sa pinakamaliit na detalye. Saan kaya tayo dadalhin ang kwentong ito? Ano ang kalikasan ang masayang palabas na ipinangga ko ang ina? O, tulad ang ating pangunahing tauhan, alam kong nachuchurious din kayo at mabilis ang tibok ang inyong nga puso. Hinihiling ko na i-like ninyo ang video na ito at ibahagi ang inyong manararamdaman sa comments. At ang pinakamahalaga, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi niyo palampasin ang ikalawang bahaging madramang kwentong ito na ipapalabas sa lalong madaling panahon. Maraming salamat mula sa puso at hanggang sa muli. Ang gabi ay lumipas sa isang nakakakilabot na katahimikan. Ang tunok ng ulan sa labas ay humina, nag-iwan na lamang ang ritmikong pakpatak nga patak mula sa alulot papunta sa tilet na patio. Tumunok ito na parang isang orasan na nagbibilang pababa para sa araw ng paghuhukom. Hindi ako makatulog. Pagod na pagod ang katawan ko at gulong-gulo ang isip ko, pero nanatiling nakadilat ang mata ko, nakatitik sa kawalan. Ang nakakadiring imahe na nakita ko sa aming kama ay paulit-ulit sa aking isipan na parang isang pelikulang pagpapahirap. Sa tuwing lilitaw ito, isang hindi nakikitang kutsilyo ang lalong nagpapalalim at nagpapalaki sa sugat sa aking puso, na dati ay buo. Sinubukan kong huminga ng malalim upang mabawi ang aking kalmado, ngunit ang hangin sa aking dibdib ay pakiramdam ko'y napakabigat, masakit na nakabara na parabang may sumasakal sa akin.
Ang aking ina, si Doña Carmen, ay nakaupo pa rin sa tabiing kama. Walang imik, hawak lang niya ang malamig kong kamay. Ang init ng kanyang kamay ay hindi sapat upang tunawin ang aking nagyayalong kaluluwa. Ngunit ito ay parang isang lubid na pumipigil sa aking tuluyang lumubog sa bangin ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa. Alam ko na ang lahat. Ang kanyang masalita ay umaalingaw sa aking isipan. Kailan pa niya alam? Ilang beses na ba niyang nasaksihan ang eksenang ito? Bakit siya nanahimik? Libu-libong tanong ang sumugot sa aking isipan at ang paunang sakit ay unti-unting naging isang nakakalitong takot. Natatakot ako sa pagiging kalmadong aking ina, natatakot ako sa masayang palabas na ipinangako niya. Sa wakas ay dumating din ang madaling araw. Hindi ito maliwanag at mainit, kundi kulay abo at malungkot, tulad ng aking puso. Ang malabong liwanag na tumatagos sa magkurtina ay nagilaw sa aking pagod at nanlalalim na mukha sa salamin. Mukto at nanggingitim ang aking mega mata. Mukha akong kaawa-awa. Tulad ni isang taong natalo sa isang labanan na hindi man lang niya alam na kasali siya. Bumangon ka, mahilamos ka at bumaba para mag-almusal. Kailangan mong umarte na parang walang nangyari. Naintindihan mo ba? Ang boses ng aking ina ay nakmula sa pinto. Malambot pa rin ito, ngunit may katatagan na hindi tumatanggap ang pagtutol. Umarte na parang walang nangyari. Paano ako aarte na parang walang nangyari? Paano ako upo sa harap ng lalaking sumaksak sa akin ang isang nakakamatay na kutsilyo sa likod? Paano ko haharapin ang taong ginawa akong pinakakaawa-awang tanga sa mundo? Gusto kong sumigaw, gusto kong wasakin ang bahay na ito, tumakas mula sa tahanang ito na nabahiran ng kasinungalingan. Ngunit nang makita ko ang tingin ng aking ina, isang mahigpit na tingin, ngunit nagtatagong isang malalim na sakit, wala akong masabi. Nakagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito at tumango ng walang emosyon. Bumaba ako sa dining room na parang isang bangkay na walang kaluluwa. Ang aroma ang bagong timplang kape, ang amoy ng toasted bread, nga pamilyar na halimuyak na nagpapasaya sa akin tuwing umaga, ay nagpapadual na ngayon sa akin. Si Anton ay nakaupo na sa mesa, nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling silk na pantulok, na may perpektong nakasuklay na buhok. Iniangat niya ang kanyang ulo nang makita ako at binigyan ako ng isang maningning na ngiti. Ang ngiting iyon na dati bumibigani sa akin, ngayon ay nakakasuklam hanggang sa buto. Kailan ka dumating nang walang pasabi, mahirap ba ang business trip? Tumayo siya upang yakapin ako. Ang kanyang boses ay malambing at nakmamahal, na parang walang nangyari. Nanigas ako sa kanyang ngabisik. Ang kanyang pamilyar na pabango ay humalo sa hindi kilalang amoy ng ibang babae. Ang amoy na iyon, na nakakapit pa rin sa kanyang katawan, ay sumakit sa aking pang-amoy at nakpabaliktad ang aking sikmura. Pinigilan ko ang gustong isuka at pinilit ang isang ngiti. Gusto sana kitang sorpresahin. Ginabi na ako ng sobra at ayaw na kitang istorbohin. Akala ko tulog ka na. Ang bawat salitang binibitawan ko ay parang matinik na gumagasgas sa aking lalamunan. Umaarte. Kailangan kong umarte. Kailangan kong gampanan ang papel ng isang masaya at walang muwang na asawa. Ito ba ang unang eksena ang dula ng aking ina? Talagang nasorpresa mo ako. Namiss kita ng sobra, bulong niya sa aking tainga bago niya ako hinalikan sa noo. Isang malamig at maruming halik. Nanginig ako at marahan siyang itinulak palayo. Maghihilamos lang ako. Pagod na pagod ako sa biyahe. Gumawa akong dahilan upang makatakas sa kanyang mapakunwaring yakap at tumakbo sa banyo. Binuksan ko ang gripo ng malakas. Kumuha akong malamig na tubig at inihilamos sa aking mukha ng malakas. Gusto kong hugasan ang maruming pakiramdam na iyon. Gusto kong magising. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang ganap na estranghero. Isang babaeng may mga matang puno ng put at sakit. Kailangan mong gawin ito, sabi ko sa aking sarili. Kailangan mong gampanan ang papel na ito ng perpekto. Nang bumalik ako sa mesa, pumasok si Ligaya na may dalang isang plato ang bagong lutong pritong itlog. Nakasuot ang kanyang malinis na uniforme bilang kasambahay. Ang kanyang buhok ay nakatirintas na nagbibigay sa kanyang isang inosenteng aura. Yumukot siya sa akin at nagsalita sa mahinang boses, "Ma'am, nandito na po pala kayo."
Mag-almusal na po kayo habang mainit pa. Mukha pa rin siyang mahiyain at inosente, ngunit ngayon, sa likod ng panlabas na anyong iyon, nakikita ko ang isang ahas na pinagtatawanan ang aking katangahan. Nakita ko ang malabong pulang marka na nanatili pa rin sa kanyang lik. Isang bakas en isang gabi ang kalaswaan. Muling sumabog ang galit ko. Gusto kong itaop ang mesa, ibato ang mainit na itlog sa kanyang mukha. Ngunit ang tingin ng aking ina mula sa kabilang dulo ng mesa ang pumigil sa akin sa tamang oras. Binigyan niya akong isang malamig na tingin ang babala. Huminga ako ng malalim at pilit na nilunok ang mapait na bukol sa aking lalamunan. Salamat, maganda ang ginawa mo, sabi ko sa isang boses na napakakalmado na maging ako ay nagulat. Kaya't nagsimula ang pinaka-nakakakilabot na almusal sa aking buhay. Nagpatuloy si Anton sa pagpapanggap bilang isang huwarang asawa. Ipinakukuha niya ako ang pakain, tinatanong tungkol sa aking business trip, nakukuwento ang mga walang kwentang biro. Si Ligaya ay nanatili sa isang tabi, nagsisilbi, at paminsan-minsan ay panakaw na sinusulyapan si Anton, isang sulyap na puno ang kahulugan na hindi ko napansin nun. At ang aking ina, napakakalmado, na nasisiyahan sa kanyang almusal, na paminsan-minsan ay sumasali sa isang simpleng usapan. Silang tatlo, ang taksil, ang ahas, at ang misteryosang ina, ay lumilikhang isang perpektong dula. Ako lamang ang sapilitang manonot, ang biktima, na kailangan ding gampanan ang isang papel sa aking sariling trahedya. Wala akong makain, lahat sa bibig ko ay mapait. Uminom lang ako ang isang basong orange juice na sinusubukang huwag nilang mapansin ang aking kakaibang kilos. Anong problema? Ang sama ang mukha mo. Gusto mo bang pumunta tayo sa doktor? Tanong ni Anton na nagpapanggap na nakaalala. Okay lang ako, mahal. Baka pagod lang sa flight. Akyat na ako sa kwarto para magpahinga ng kaunti at lilipas din ito. Hindi ko na kaya at nagmamadaling tumayo. Ligaya, ipagitsimpla mo si Zabeweng gisalabat na may pulot adaling mo sa kanyang kwarto. Biglang gisabing ginglang kingina. Ang ging kanyang boses ay nanachiling kaumado. Sumagot si Ligaya ang isang masunuring, Opo senyora. Tiningnan ko ang aking ina, ngunit hindi ko maintindihan ang kanyang intensyon. Bakit si Ligaya? Bakit siya pa ang inutusan na dalhan akong ang tsa? Hindi ba ito nagbibigay sa kanya at kay Anton ang pakakataon? Ngunit hindi ako naglakas loob na magtanong. Umakyat lang ako sa ikalawang palapak ng tahimik, na ang puso ay puno ng kalungkutan, pagdududa, at takot. Pakasara ang pinto ang kwarto, muntik na akong bumagsak, ang kwartong ito na minsan ay naging aking masayang paraiso. Ngayon ang bawat bagay ay tila nanunuya sa akin. Ang aming kama, ang aparador, ang vanity mirror, lahat ay saksi sa isang kasinungalingan. Napaupo ako sa sahig, niyakap ang aking ulong aking makamay, at sinubukang ayusin ang aking magulong nga iniisip. Ano ang dulang aking ina? Bakit niya ako pinaparanas sa pagpahirap na ito? Hindi ba ang aking pananahimik ay pagkonsinti sa kanilang kasalanan? Lalo lang silang magiging mayabang, at totoo ba talagang may masayang palabas? O isa lang itong salita ng pakalo para pakalmahin ako at pigilan akong sirain ang lahat? Bumukas ng bahagya ang pinto. Si Ligaya. Pumasok siya na may dalang tray na may salabat, na may ganun pa ring masunuring mukha. Ngunit pakasarang pinto, ang ngiti sa kanyang mukha ay kakaibang nakbago. May bahit, ni paghahamon at pagmamayabang. Ipinatong niya ang tsaa sa mesa at sinadiyang, matapon ang kaunti sa silk na pantulok na suot ko. Ay, pasensya na po, ma'am. Ang clumsy ko po. Paulit-ulit siyang huminging tawat, ngunit sa kanyang nga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Alam kong sinadya niya ito upang inisin ako. Naikuyom ko ang aking mga kamao, ngunit naalala ko muli ang nga salita ng aking ina. Kumalma ka. Huminga ako ng malalim at ngumiti ng isang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa pag-iyak. Huwag kang mag-alala, Ligaya, tubig lang yan. Ngunit hindi niya alam. Sa mismong sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na sinadya niyang ipakita. Sa kanyang pulso, nakasuot siya ang isang silver bracelet na may 4-leaf clover. Ang bracelet na iyon ay ang sinabi sa akin ni Anton na binili niya para sa akin bilang regalo sa aking kaarawan noong nakaraang buwan,
Ngunit di umano ay nawala niya noong siya ay nasa isang business trip. Naging malinaw ang lahat. Hindi lang alam aking ina, kundi tila nahulaan na niya ang lahat. At ang dulang ito ay maaring isang plano na mas komplikado at nakakatakot kaysa sa inaakala ko. Ang salabat ay umusok pa rin sa mesa, ngunit hindi ko ito mainom. Ang lasa nito, ang halong anghang luya at ang tamis ng pulot ay parang ang aking kasal. Sa labas ay mainit at matamis, ngunit sa loob ay isang napakalupit na kasinungalingan. Ligaya lumabas ang kwarto, naiwan akong mag-isa kasama ang aking mansadong pantulok at ang aking nadurok na puso. Ang silver bracelet na may 4-leaf clover na kumikinang sa kanyang pulso ay patuloy na kumikislap sa aking isipan. Isa itong lantaran at malupit na patunay ng pagtataksil ni Anton. Hindi lamang ibinigay ni Anton ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang regalo at kasinungalingan na dapat ay para sa akin. Napahiga ako sa malambot na charpet na nakasandal ang likod sa kama. Ang pakiramdam ng malamig na sahig ay tumagos sa aking damit patungo sa aking balat. Ang kwartong ito, na minsan ay naging aking kanlungan, ang lugar kung saan ako pakiramdam ko'y pinakaligtas, ngayon ay naging isang hindi nakikitang bilangguan na nakukulong sa akin sa mga alaalaing isang huwat na kaligayahan. Ipinikit ko ang aking mga mata at ang ngaala ay sumugot sa akin na parang isang hindi mapigilang baha. 10 taon na ang nakalilipas, ako ay si Isabel Solis, ang kaisa-isang anak na babaeng presidenteng Solis Construction, isang dalaga na lumaki sa layaw, na hindi kailanman nakaranas ng hirap ng buhay. Noon, ang aking mundo ay puno ng nga libro, makaibigan, at nga sketch ng nga pangarap na arkitektura. Nakilala ko si Anton sa year-end party ng kumpanya. Sa oras na iyon, siya ay isang batang sales manager na umangat dahil lamang sa kanyang talento, walang nga koneksyon o padrino. Iba siya sa mga mayayaman at batugang binata sa paligid ko. Mayroon siyang maayos na hitsura, kumpidensyal na saloobin, at higit sa lahat, matatalinong mata na nagtatago ang isang matinding ambisyon at determinasyon. Lumapit siya sa akin hindi sa pamamagitan ng magasgas na linya, kundi sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa mga tanyak na gusali sa mundo niya sa mga filosofiya sa arkitektura na kinahuhumalingan ko. Nakita niya ako bilang isang babaeng mahilig sa sining, hindi bilang anak ng presidente. Ang aking inosenteng puso ay nahulog mula sa aming unang pakikita. Nilagawan ako ni Anton ng may tiyaga at pag-ingat. Hindi niya ako binibigyan ng nga mamahaling regalo, kundi mga bihirang libro sa arkitektura na pinagsikapan niyang hanapin. Gumugol kami mga hapon sa paglalakat sa mga lumang gusali in Maynila at buong gabi sa pagguhit ng nga kakaibang ideya. Nabigani niya ako sa kanyang katalinuhan, kanyang pangunawa, at isang pag-ibig na tila napakatapat. Ang aking ama, na nabuhay sa buong buhay niya sa mundo negosyo, sa simula ay nagalinlangan. Mayroon siyang magaling na paningin sa pahusga ng mga tao. Nakita niya sa mga mata ni Anton ang isang apoy na ambisyon na masyadong malaki. Isabel, si Anton ay isang magaling na lalaki, napakagaling. Ngunit ang nga taong masyadong magaling at ambisyoso ay madalas na hindi nagiging mabuting asawa. Pag-isipan mo itong mabuti, sabi niya sa akin isang hapon habang umiinom kami ang kape sa hardin. Ngunit sa oras na iyon, masyado akong nabulak ng pag-ibig. Kinaharap ko ang aking ama, pinaratangan siyang masyadong mapahinala, at tiniyak sa kanya na si Anton ang pinakamahusay na lalaki sa mundo. Nang makita ang determinasyon ng kanyang anak, tuluyan nang sumuko ang aking ama. Nakbuntong hininga siya at may sinabing ang kahulugan ay ngayon ko lang naiintindihan. Si Sena lang ay may liang paus mo sa imatao sa pagkakataong ito. Ang aming kasal ay engrande at inakit ang atensyon ang buong sirkulo ang negosyo sa Maynila. Mula sa isang ordinaryong empleyado, si Anton ay biglang naging manugang ang presidente ng Solis Construction. Nagtrabaho siya ng napakasipag. Inialay niya ang kanyang buong kaluluwa at katawan sa kumpanya. Tinulungan niya ang aking ama na makasara ang maraming mahahalagang kontrata at mapalawak ang merkado, na nagdala sa Solis Construction sa isang bagong antas. Unti-unti, nagtiwala ang aking ama sa kanya at binigyan siya ang mas matataas na posisyon. Pinuri ako ang lahat sa aking magandang pagpili, sa paghahanap ang isang asawa na magaling at nagmamahal sa kanyang asawa. Nabuhay ako sa kaligayahan at pagmamalaki na iyon sa loob ng maraming taon.
2 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama ay namatay dahil sa biglang atake sa puso. Ito ang pinakamalaking dagok sa buhay ko. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko at si Anton ang nasa tabi ko noong nga madilim na araw na iyon. Inasikaso niya ang burol, tinulungan akong tumayo, at ang pinakamahalaga, inako niya sa kanyang nga balikat ang buong kumpanya na nasa krisis. Ibinigay ko sa kanya ang aking buong tiwala. Ginawa ko siyang vice-presidente upang asikasuhin ang lahat ng bagay para sa akin. Inisip ko na kinuhang langit ang aking minamahal na ama, ngunit nakiwan naman sa akin ang isang kamangha-manghang asawa, ngunit nagkamali ako. Mukha pa rin siyang mahiyain at inosente, ngunit ngayon, sa likod ng panlabas na anyong iyon, nakikita ko ang isang ahas na pinagtatawanan ang aking katangahan. Nakita ko ang malabong pulang marka na nanatili pa rin sa kanyang lik, isang bakas isang gabi kalaswaan. Muling sumabog ang galit ko. Gusto kong itaob ang mesa. Ibato ang mainit na itlog sa kanyang mukha. Ngunit ang tingin nga aking ina mula sa kabilang dulong mesa ang pumigil sa akin sa tamang oras. Binigyan niya akong isang malamig na tingin babala. Huminga ako ng malalim at pilit na nilunok ang mapait na bukol sa aking lalamunan. Salamat ma. Bakit? Bakit napakakalmado mo? Kailan mo pa alam ito? Tanong ko sa basak na boses. Hindi siya agad sumagot. Naksalin siya ang tasa sa isang tasa. Isang manipis na singaw ang tumaas. Naglalabas ang malinaw na amoy ang chamomile. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Isang buntong hininga na punong hindi mabilang na emosyon. Nagsimula akong mahinala halos 1 taon na ang nakalipas. Nagsalita siya ng mabagal. Pagkatapos mamatay ang tatay mo, nagbago si Anton. Nagpapanggap pa rin siyang mahal kaniya at nag-aalala siya sa akin. Ngunit ang isang babaeng tulad ko ay may napakatalas na sixth sense. Napansin kong palihim siyang may kausap sa telepono, na mayroon siyang nabigla ang meeting tuwing weekend. Mayroon ding mga hindi malinaw na gastusin. Sinasabi niyang para iyon sa mga kliyente. Pero nung nabubuhay pa ang tatay mo, napakalinis niyang magpatakbo ang negosyo. Wala siyang kanung mga kahina-hinalang gastusin. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Muntik na akong sumigaw. Kung sinabi mo sa akin ng maaga, hindi niya sana ako naloko ng ganito. Umiling ang aking ina. Ang kanyang tingin ay may kalungkutan na dumudurok sa aking puso. Maniwala ka ba kung sinabi ko sa iyo? Sa oras na iyon, tinitingnan mo siya bilang ang iyong buong mundo, ang tagapagligtas ang buong pamilya. Kung sinabi ko sa iyo, isipin mo na nainggit ako sa aking manugang at sinusubukan kong sirain ang kaligayahan mo. Bukod pa ron, sa oras na iyon wala akong konkretong ebidensya, puro hinala lang. Hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Wala akong nasabi. Tama ang aking ina. Ang ako nung 1 taon ay hindi maniniwala sa kanyang nga salita. Bakus, isipin ko na sinusubukan niyang sirain ang kaligayahan ko. Naging masyado akong tanga, masyadong nagtiwala. Paano naman si Ligaya? Tanong ko sa nanginginig na boses. Ang babaeng iyon, sabi nga aking ina sabay higop sa kanyang tsaa. Tumalim ang kanyang tingin. Dumating siya 6 na buwan na ang nakakaraan. Si Anton mismo ang palihim na nakmungkahi sa iyo na kunin siya. Sinabi niyang galing siya sa probinsya, na mabait at simple. Mula pa sa simula ay naramdaman ko na may mali. Palagi siyang nakayuko, ngunit minsan tinitingnan niya si Anton sa isang kakaibang paraan, pero tahimik lang akong nag-obserba. Gusto kong makita kung ano ang pinaplano nila. Ibinaba niya ang tasa at hinawakan ang aking kamay. Isabel, alam mo ba kung bakit kita pinigilan kagabi? Kung gumawa ka ng eksena, nakakuha ka lang sana ang panandaliang kasiyahan. Itatanggi sana ang lahat si Anton. Ibabato sana niya ang lahat ng sisi kay Ligaya, sasabihing inakit siya nito, at pagkatapos ay luluhod, hihingi ang tawad sa iyo, at isusumpa ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Knowing you, lalambot ang puso mo at patatawarin mo siya. At pagkatapos ay magpapatuloy ang lahat. Mas mag-ingat at magiging mas tuso lang sila. Mawawala na sa iyo ang nakisa mong alas ang sorpresang atake. Ang bawat salita ng aking ina ay isang martilyo na sumisira sa huling piraso ng inosensya na naiwan sa akin.
Nakita na niya ang lahat, ang tunay na mukha ni Anton at kahit ang sarili kong kahinaan. At ano ang gagawin natin ngayon ma? Tanong ko na ang boses ay puno ng kawalan ang magagawa. Ngayon, ngumiti ang aking ina, isang misteryoso at autoritaryong ngiti. Ngayon ay kailangan mong punasan ang iyong nga luha, bumangon at matutong umarte. Kailangan mong magpanggap na mas mahal mo siya, na mas nagtitiwala ka sa kanya. Hayaan mong ang ahas na iyon ay matulok ng mahimbing sa kanyang pagiging mayabang. Paniwalain mo siya na kontrolado ka niya ng buo. At kapag pinakamaluwak ang kanyang bantay, doon natin siya bibigyan ng pangwakas na suntok. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tumingin sa luntiang hardin. Ang tatay mo ay hindi lamang nakiwan sa atin ang kayamanan, kundi pati na rin ang karunungan at tapang. Dumating na ang oras upang matutunan mo kung paano gamitin ang nga ito. Hindi lang ikaw ang gusto ni Anton, gusto niya ang buong Solis Construction. Sa dulang ito, hindi tayo pwedeng matalo. Ang kanyang masalita ay nagbigay sa akin ng kilabot, ngunit kasabay nito, nag-apoy ito ng isang alap sa aking loop, isang alap maput at determinasyon. Hindi ako guguho. Lalaban ako hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamanang aking ama. Ang lahat ng ito ay isang perpektong dula na pinlano niya ng masusi sa matagal na panahon. Bumukas ng bahagi ang pinto at pumasok ang aking ina. May dala siyang tray na may kamomilate at isang maliit na plato ng biskwit. Inilapak niya ang tray sa mesa at umupo sa tabi ko. Uminom kang mainit, buong gabi kang gising, sabi niya. Malambot pa rin ang boses niya, ngunit ang kanyang mata ay puno ng pag-alala. Tiningnan ko siya at muling sumiklap ang galit sa aking dibdib. Ang bawat like ninyo ay magiging mapagkukunan namin ang lakas ang loob upang maipagpatuloy ang kwentong ito sa pinakapanapanabik at pinakakumpletong paraan na posible. Ang sumunod na araw ay naging isang seryeing pinakanakakakilabot na psikolohikal na pagpapahirap na naranasan ko. Bawat umaga pagising ko, kailangan kong pilitin ang aking sarili na ngumiti at bumulong mga matatamis na salita sa kaawe na nakahiga sa tabi ko. Sa bawat kainan, kailangan kong magpanggap na nasisiyahan ako sa pagkaing inihandaing makamay ing aking karibal. Bawat gabi kailangan kong mag-imbento. Iba't ibang dahilan pagod. May regla upang iwasan ang pisikal na pakikipag-ugnay kay Anton. Bawat minuto, bawat segundo na naninirahan sa iisang bubong kasama ang 2 taong iyon ay isang matinding pagdurusa. Ngunit ang nga salita ang aking ina ay umaalingaw-ngaw sa aking nga tainga parang isang mantra. Tinutulungan akong mapanatili ang aking katinuan. Kumalma ka. Gampanan mo ang papel mo ng perpekto. Kailangan mong makuha ang buong tiwala niya. Natuto akong itago ang galit sa likod ng isang ngiti, ibaon ang sakit sa ilalim ng mamatatamis na salita. Naging isang aktres ako sa sapilitang paraan at ang entablado ay ang aking sariling bahay. Ang nag-isang manunot ay ang aking ina, ang tahimik na direktor ng dulang ito. Tila walang hinihinala si Anton. Sa halip, pagkatapos ng aking pagbabalik mula sa business trip, naging mas malambing at malapit ako sa kanya, na nagbigay sa kanyang malaking kasiyahan. Akala niya ako ay parang isang ibon sa isang gintong hawla, na hindi mabubuhay kung wala siya. Ang pagmamayabang na iyon ay malinaw na makikita sa kanyang nga mata at sa bawat kilos niya. Nagsimula siyang magpakita ng interes kay ligaya ng mas lantaran sa harap ko, siyempre. Sa ilalim ing dahilan ing pagiging isang mabait na amo, na mamayat si Ligaya lately, sabihin mo kumain siya ng maayos, ay, masyado ng luma ang damit na ito. Sa weekend, mamili ka at ibili mo siya ang bago. Sinasabi niya ang nga bagay na ito ng napakanatural at kailangan kong sumang-ayon ng lubusan. O, mahal, ako nang bahala. Parang kapamilya na natin si Ligaya, parang nakababata kong kapatid. Sa tuwing sinasabi ko ang nga salitang iyon, pakiramdam ko ako mismo ang nanasaksak ng kutsilyo sa aking sariling puso, ngunit alam ko na kung gaano ako magpapanggap na mas mapagbigay, lalong bababa ang depensa ni Anton. Isang hapon, habang nanonood kami ng TV ang ina ko sa sala, umuwi si Anton na may napakasayang ekspresyon. Niyakap niya ako at ipinakmalaki na nakakuha siyang isang malaking kontrata na magdadala ng malaking kita sa kumpanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong suporta sa akin. Ikaw ang aking lucky charm, sabi niya sa isang boses na kasing tamis na asukal. Ngumiti ako at binati siya,
Ngunit ang aking puso ay nagyayelo. Alam ko kung sa kontratang iyon at sa mga kitang iyon, anong porsyento ang talagang pupunta sa kumpanya at gaano kalaki sa kanyang sariling bulsa. Pagkatapos umakyat ni Anton upang maligo, tahimik na pinatay ang aking ina ang TV at humarap sa akin. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Isabel, sa tingin ko panahon na para malaman mo ang plano ko. Dinala niya ako sa opisina ng aking ama. Ang kwarto ay napanatili kung paano ito noong siya ay nabubuhay pa. Mataas na bookshelves na umaabot hanggang kisame, isang makintab na mahogany na desk at ang pamilyar na amoy ang galumang libro. Nilalok ng aking ina ang pinto, isang kilos na nagpapakitang kabigatan ng sitwasyon. Hindi lang ako nahihinala na pinagtataksilan kaniya, panimula niya. Ang kanyang tingin ay napakatalas na tila kaya nitong tumagos sa anumang kasinungalingan. Naghihinala ako na nagpaplano siyang kunin ang buong Solis Construction. Nanigas ako, medyo nahulaan ko na ito, ngunit ang marinig ito ng direkta mula sa bibig ng aking ina ay nakakagulat pa rin. Right after mamatay ang tatay mo, alam kong tayong dalawang babay ay mahihirapang protektahan ang negosyong ito laban sa isang tusong lobo na tulad niya. Kaya may ginawa ako ng palihim. Lumapit ang aking ina sa bookshelf at pinindat ang gilid ng isang nakatagong libro. Bumukas ang isang maliit na sikretong drawer. Mula sa loob ay kinuha niya ang isang USB at isang manipis na folder. Ito ang ngalingguhang ulat mula kay Ginoong Santos, sabing aking ina. Ginoong Santos, ang direktor ng accounting department. Nagulat ako. Si Ginoong Santos ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, tahimik na nagtrabaho para sa aking ama sa loob ng higit sa 20 taon. Hindi ko siya kailanman pinahinalaan. Tama, tangong aking ina. Si Ginoong Santos ay lubos na tapat sa tatay mo. Bago mamatay, hiniling ang tatay mo sa kanya na kung may mangyari man ay tulungan tayong bantayan si Anton. Siya ang naging mata at tainga ko sa kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Ikinonekta ang aking ina ang USB sa computer at sa screen ay lumabas ang nga komplikadong spreadsheet at maraming numero. Tuso si Anton, hindi siya nangungulimbat ng maliliit na halaga ng pera. Gumagamit siya ng mas sopistikadong pamamaraan. Gumawa siya ng nga dumi corporation sa pangalan ng pamilya niya at sa pamamagitan ng nga kumpanyang ito ay pumipirma ng nga kontrata sa Solis Construction. Pinapataas ang presyo ng mega matardejales at gumagawa ng mega pekeng gastusin. Ang lahat ng diferensya ay napupunta sa bulsa niya. Unti-unti niyang inubos ang dugong kumpanya. Natatakot ako na kapag nalaman natin ay baka huli na ang lahat. Ang bawat salitang aking ina ay parang pukpok martilyo sa aking ulo. Hindi ako makapaniwala. Paano nagawang gawin ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng buo ang isang bagay na napakawalang hiya? Hindi lang niya ako pinagtaksilan, kundi sinisira niya ang pinahirapan sa buong buhay ng aking ama. Kung gayon, bakit hindi natin siya ibunyak ngayon din? Gamit ang nga ebidensyang ito pwede natin siyang kasuhan, galit kong sabi. Hindi, umiling ang aking ina, napakamaingat niya. Lahat ng kontrata ay pinirmahan mo bilang presidente. Kung mapupunta tayo sa korte, ang unang mananagot ay ikaw, ibabato niya ang lahat ng sisi sa iyo. Sasabihin niya na sinusunod lang niya ang nga utos mo. Bukod pa rito, hindi pa sapat na matibay ang nga ebidensyang ito para makulong siya. Kailangan natin ang huling pasabok, isang hindi matututulang ebidensya. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay nakalkula. At iyon ang misyon mo. Mula ngayon, hindi mo lang kailangang magpanggap na mahal mo siya, kundi kailangan mo ring magpanggap na lubos kang nagtitiwala sa kanyang kakayahan sa negosyo. Kailangan mo siyang hikayatin na kumuha ng mas malalaking proyekto, bigyan siya ng mas maraming kapangyarihan. Hayaan siyang malasing sa tagumpay, hayaang lumaki ang kanyang kasakiman hanggang sa hindi na makontrol. Ang ahas ay nanunuklo lamang kapag naramdaman nitong nanganganib ito, ngunit kung masyadong maraming nakain, mamatay ito sa impatso. Naunawaan ko ang plano ng aking ina. Isa itong napakalupit at mapanganib na plano. Ginagamit niya ang sariling kasakiman ni Anton bilang armas upang sirain siya, ngunit nangangahulugan din ito na ako mismo ay kailangang maglagay ng kumpanyang aking ama sa mas malaking panganib. Pero kung gagawin natin iyan, ang kumpanya ay makakaroon ng malaking panganib. At paano kung nakawin niya ang lahat at tumakas? Nag-aalalang tanong ko, ngumiti ang aking ina.
Isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, mayroon akong nga pamamaraan. Ang bawat kilos niya ay nasa palat ko. Hindi iyon mangyayari. Inabot niya sa akin ang isang maliit na silver na susi. Ito ang susi ng kanyang personal na opisina dito sa bahay. Ibinigay sa kanya ang tatay mo ang kwartong iyon para makapagtrabaho siya ng komportable. Pero palihim na nagpagawa ang kopya ang tatay mo at ibinigay sa akin. Akala niya ito ang kanyang ganap na pribadong espasyo, kung saan niya itinatago ang kanyang nga pinakamaruming sikreto. Gusto kong isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, pumasok ka sa kwartong iyon. Naniniwala akong makikita mo ang kailangan natin. Kinuha ko ang susi na may nanginginik na kamay. Malamig ito, pero parang sinusunok nito ang kamay ko na parang nakbabagang bakal. Alam ko na sa sandaling ipasok ko ang susing ito sa kandado, hindi ko lang bubuksan ang isang kwarto, kundi ang Pandora's box na naglalaman ng pinakanakatakot na sikreto ng lalaking minsan kong tinawag na asawa. Magkakaroon ba ako ng lakas ng loob na harapin kung ano man ang darating? At ano ba talaga ang gusto ng aking ina na mahanap ko? Ang pilak na susi ay malamig na nakahiga sa aking palat, ngunit ang bigat nito ay parang 1,000 kilogram. Hindi lang ito isang piraso ng metal. Ito ang susing nagbubukas ng huling pinto tungo sa katotohanan, ang pinto sa mundo ng sikretong maingat na itinago ni Anton sa akin sa loob ng maraming taon. Sa tuwing tinitingnan ko ito, ang aking puso ay malakas na tumitibok, isang halo ng takot at isang kakaibang pamimilit. Takot na harapin ang isang bagay na mas kakilakilabot pa sa pisikal na pagtataksil. Ngunit kasabay nito ay isang pamimilit na ibunyak ang lahat, na makita ang aking sariling nga mata ang tunay na mukhang demonyong nagtatago sa likod ng maskarang lalaking minahal ko. Nahintay ako para sa perpektong pagkakataon. Ang planong aking ina ay nangangailangan ganap na pasensya. Ipinagpatuloy ko ang pagganap sa aking papel bilang bulak na asawa, naganap na sumusuporta sa karera ng aking asawa. Pinupuri ko ang kanyang maplano sa negosyo, hinahangaan ang kanyang talento, at kahit na palagi kong iminumungkahi sa kanya na kumuhang mas mahahalagang proyekto. Napakagaling mo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kumpanya kung wala ka. Paano kung ikaw ang humawak ng bagong proyekto sa Alabang? Lubos akong nagtitiwala sa iyo, sasabihin ko sa kanya na may matamis na ngiti. Habang nakaalimpuyo ang dagat ng galit sa loob ko, si Anton, gaya ng hinulaan aking ina, ay tuluyang nabulak sa pagmamayabang. Nalasing siya sa kanyang bagong kapangyarihan at sa aking buong pagtitiwala. Lalo siyang naging abala. Magamiting hanggang madaling araw, madalas namgabigla ang business trip. Hindi na siya nahihinala sa akin. Akala niya kontrolado niya ako. At doon dumating ang aking pagkakataon. Isang Biyernes ang gabi, sinabi niya na kailangan niyang pumunta para makipagkita sa isang mahalagang kliyente sa Davao at malamang na doon na siya magpapalipas ang gabi. Bago umalis, niyakap niya ako at umarte ang isang nakakaantik na eksena ng pag-ibig. Niyakap ko siya ng mahigpit, nakangiti, at bumulong sa kanyang tainga. Mag-ingat ka, hihintayin kita sa bahay. Ngunit sa sandaling nawala ang anino ang kanyang mamahaling kotse sa likod ng gate, naglaho ang ngiti sa aking labi, napalitan ang isang malamig at determinadong ekspresyon. Ang gabing iyon ang gabi para kumilos, nahintay ako hanggang halos hating gabi. Nang manahimik ang buong mansyon, nang kahit ang aking ina at ang batang si Ligaya ay mahimbing nang natutulog, palihim akong lumabas ng aking kwarto. Ang aking puso ay tumitibok na parang sasabog. Ang pasilyo ay madilim, nailawan lamang ang malabong liwanag ng buwan na pumapasok mula sa malalaking bintana. Ang bawat hakbang ko sa kahoy na sahig ay lumilikha ang nakakakilabot na tunog na nagpapagulat sa akin. Tumigil ako sa harap ng pintong opisina ni Anton, isang mabigat na akdor na sumisimbolo sa kanyang autoridad at pagkapribado. Sa nanginginik na kamay ay kinuha ko ang silver na susi mula sa bulsa ang aking robe. Basang-basa ang pawis ang aking nga kamay. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking sarili, at dahan-dahang ipinasok ang susi sa kandado. Isang tuyong klik ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bahagyang bumukas ang pinto at mula sa loob ay lumabas ang malamig na hangin, isang halong panlalaking pabango ni Anton at amoyng papel. Pumasok ako sa siwang at tahimik na isinara ang pinto.
Hindi ako naglakas loob na buksan ang ilaw, ginamit ko lang ang mahinang liwanag ng aking cellphone. Lumitaw sa aking paningin ang kwarto na maranya at maayos, isang malaking desk, mga bookshelf hanggang sa kisame, isang mamahaling leather sofa. Ang lahat ay perpektong nakalagay, nagpapakita ing magandang panlasa ing may-ari nito. Ngunit alam kong sa likod ing karangyaang ito ay nagtatago ang isang lungga na puno ing kasalanan. Nagsimula akong mahanap. Hindi ko alam kung ano talaga ang hinahanap ko. Ang sabi lang aking ina ay makikita ko kung ano ang kailangan natin. Hinalungkat ko ang nga drawer eng desk, tiningnan ang nga folder. Lahat ay mga dokumento eng kumpanya, mga numero, kontrata, walang espesyal. Sinuri ko ang kanyang computer. Ngunit nakaprotekta ito ang isang komplikadong password. Hindi ko ito mabuksan, lumilipas ang oras at lumalaki ang aking pag-aalala. Paano kung bigla siyang bumalik? Tumingin ako sa paligid ng kwarto sa kawalan ng pag-asa, at ang aking paningin ay tumigil sa isang oil painting na nakasabit sa pader, isang abstract landscape na pinapahalagahan niya ng husto. May mali. Ang painting ay bahagyang nakatagilid kumpara sa karaniwang posisyon nito. Dahil sa intuition, lumapit ako at maingat itong inalis sa pader at huminto ang aking sa likod ng painting ay may malit na vault na nakabaon sa dingding. Pininturahan itong ng parehong kulay ng dingding, kaya kung hindi titingnang mabuti, imposibleng matuklasan ito. Nahanap ko rin, ito na sigurado iyon. Ngunit naharap ako sa isa pang problema. Ano ang password ing vault? Sinubukan ko ang kanyang birthday, aming wedding anniversary, the foundation date of the company. Ngunit walang nangyari, ang vote ay naglalabas lang ing isang malamig na beep-beep. Susuko na sana ako, ngunit bigla kong naalala ang isang detalye. Mapamahiin si Anton. Naniniwala siya sa feng shui at sa maswerteng mga numero. Ang numerong palagi niyang itinuturing na nagdadala ng swerte sa kanya ay 888. Sa nanginginig na mga kamay, sinubukan kong i-type ito. Tumunok ang isang klik at dahan-dahang bumukas ang pintong vault. Sa loob ay walang ganong cash o alahas, kundi ilang ma-folder, isang itim na leather na plana, at isang cellphone, isang latest generation na iPhone na ganap na iba sa palagi niyang ginagamit. Kinuha ko ang cellphone eng may nanginginig na kamay. Hindi ito nakalock. Pinindot ko ang home button at umilaw ang screen. Ang wallpaper ay isang litrato na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang litrato ito nina Anton at Ligaya. Nakayakap sila sa isa't isa sa isang maaliwalas na beach, nakangiting masaya. Nakaseksi bikini si Ligaya at topless si Anton. Mukha silang totoong mag-asawa nang kunin ang litratong ito noong isa sa kanilang nga business trip. Muling sumulpot ang galit at sakit, pero nakpigil ako. Hindi oras para makselos. Mabilis kong binuksan ang inbox nga mensahe, at ang nabasa ko sa ibaba ay libu-libong beses na mas nakakakilabot, daan-daan, libu-libong matatamis na mensahe sa pagitan nina Anton at Ligaya. Tinatawag nila ang isa't isa na mahal kong asawa, pinag-usapan nila ang kanilang hinaharap, ang kanilang nga plano na angkinin ang kumpanya at pagkatapos ay tumakas sa ibang bansa upang magsimula ang bagong buhay. Kailangan ko lang na pirmahan ang tangang yon ang huling power of attorney para sa proyekto at tapos na ang lahat. Pagkatapos, ang lahat ng kayamanan ng pamilya niya ay magiging atin na. Makikipagdiborsyo ako sa kanya at magpapakasal tayo. Hindi ka na magiging katulong, kundi asawa ng presidente, nabasa ko sa isang mensahe ni Anton kay Ligaya. Muntik na mabulak ang mata ko, ang tangang yon, ganun niya ako tawagin. Ngunit hindi huminto doon ang impyerno. Binuksan ko ang isa pang chat. Isang pag-usap iyon sa isang tao na may palayaw na Ginoong X. Ang nilalaman ng pag-usap na ito ay mas nakakatakot pa. Hindi lang nila pinag-usapan ang pagnanakaw sa kumpanya, kundi pati na rin ang paglikida. Kung makahalata ang asawa o ang matanda, itumba mo sila gaya nung nakaraan, isang aksidente sa trapiko, halimbawa. Walang maghihinala. Nabasa ko sa isang mensahe mula kay Ginoong X. Huminto ang puso ko. Nagpaplano pa silang patayin kaming aking ina. Hindi na ito isang simpleng pagtataksil o panlilinlang sa pananalapi. Ito ay isang maingat na kinakalkulang sa buwatan sa pagpatay. Sa sobrang panginginig ko, nahulog ko ang telepono sa sahig. Sino si Gino X? Sino ang maaring maging napakalupit? At ang asawa na minahal ko, si Anton,
ay isang walang pusong demonyo. Mabilis kong pinulot ang telepono, kinuhanan ang screenshot ang lahat ng mahahalagang mensahe at ipinadala sa isang lihim na email address na ginawa ko dati. Kinuha ko rin ang leather planner. Nakadetalye rito ang illegal na pondo, dummy corporations, at hindi kilalang pangalan. Alam ko na ito ang pinal na dagok na hiniling sa aking ina na hanapin ko, ngunit napakataas ang halaga. Tuluyan nitong sinira ang huling ilusyon na mayroon ako tungkol sa lalaking ito. Sa aking paningin, hindi na siya ang aking asawa, kundi isang mamamatay tao. At ako, nakatira ako kasamang isang demonyo. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong protektahan ang aking ina sa anumang paraan. Bumalik ako sa aking kwarto sa isang state of shock. Ang buong katawan ko ay malamig, na parang dumaan ako sa kamatayan. Ang leather planner at ang sikretong telepono ni Anton ay walang tigil sa panginginig sa aking nga kamay. Ang nga mensaheng iyon, ang nga numerong iyon, ang malulupit na planong iyon ay sumasayaw sa harap ng aking nga mata, nagiging isang nakakatakot na halimaw na nagbabantang lamunin kaming aking ina. Itumba mo sila gaya nung nakaraan. Isang aksidente sa trapiko. Ang nga salitang iyon ang lalaking binansagang Ginoong X ay nakiwan ang sugat sa aking isipan na hindi nagagaling. Ang aking ama ay namatay dahil sa biglaang atake sa puso. Ngunit, ganun ba talaga iyon o iyon ang nakaraan na sinasabi nila? Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa aking isipan at muntik na akong mabulunan. Hindi maaari. Gaano man kawalang hiya si Anton, hindi siya maaring maging ganap na masama. May utang na loob siya sa aking ama. Ang aking ama ang nakangat sa kanya. Sinubukan kong iwaksi ang baliw na ideyang iyon, ngunit ang binhi nga pagdududa ay nakatanim na, kumakalat sa buong nalilito kong kaluluwa. Tumakbo ako para itago ang planner at telepono sa pinakalihim na lugar nga aparador, sa ilalim na isang lumang jewelry box na hindi ko ginagamit. Pagkatapos ay palihim akong bumalik sa opisina ni Anton at iniwan ang lahat kung paano ito dati, nang walang iniiwan na bakas. Ginawa ko ang lahat nito na parang makina, tulad ng isang nakaprogram na robot. Sumisigaw ang gayking catwiden na panatiling ang gayking kaumado, na kumilos ayon sa plano na gayking ina, ngunit siyang gipuso ko ay nadudurogi. Ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ang buong buhay ko, ay isang tunay na demonyo. Kinaumagahan, bumalik si Anton, naroon pa rin ang kanyang nakangiting mukha, naroon pa rin ang kanyang nga matatamis na salita. Inabutan niya akong isang silk na panyo, isang regalo na ayon sa kanya ay binili niya sa Davao. Tinanggap ko ito, ngumiti, at nagpasalamat, ngunit sa luplup ko ay nasusuka ako. Ang panyong ito ay binili rin ba niya gamit ang perang ninakaw sa kumpanyang aking ama o ito ay isang regalo na binili ng minadali para pagtakpan ang isang gabing kalaswaan kasama ang babaeng iyon? Hindi ko na gustong malaman, hindi ko na kailangang malaman. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong umarte. Kailangan kong gampanan ng perpekto ang aking papel bilang isang masaya at tangang asawa. At napaktanto ko na kapag ang isang tao ay nahulog sa bangin ng sakit, siya ay nagiging kakaibang kalmado. Umarte ako ng napakagaling. Tinanggap ko ang regalo ng may kagalakan. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang biyahe. Nakpakute pa ako. Mahal, baka pinaktinginan ka masyadong nga magagandang babae doon. Tumawa siya ng malakas at niyakap ako. Saan pa makakaroing mas maganda at mas kahanga-hanga kaysa sa asawa ko? Ang lantarang kasinungalingang iyon ay magpapasaya sana sa akin nun, ngunit ngayon ay gusto ko lang isuka. Ngunit hindi lang ako ang umarte. Matapos ang pagbabalik ni Anton, lalong naging mayabang ang batang si Ligaya. Alam niyang baliw si Anton sa kanya. Alam niyang tumitibay na ang posisyon niya sa bahay na ito. Hindi na niya itinago ang mahiyain at masunuring anyo. Nagsimula siyang maging bastos, upang inisin ako ng palihim. Aksidente niyang nabasak ang isang lumang florera na ibinigay sa akin ng aking ama. Nilagyan niya ang sobrang asin ang paborito kong sopas, naglakat-lakat pa siya sa bahay gamit ang aking pantulok, na parang siya ang senyora ang bahay. Ang bawat kilos niya ay isang lantarang provokasyon. Minsan, habang nagtatrabaho ako sa opisina, dinalhan niya ako ng isang tasang ngape. Hindi niya inilapak sa mesa, kundi iniabot niya ng direkta sa kamay ko. Nang kukunin ko na,
Bigla niyang binitawan at ang mainit na kape ay natapon sa aking laptop at sa isang mahalagang folder mga dokumento. Ay, pasensya na po, ma'am, pasensya na po. Bigla pong nanginik ang kamay ko, nagmamadali siyang humingi ng tawad, pero sa mga mata niya ay may halatang kasiyahan. Tumunok ang laptop at namatay. Nandun lahat ng data sa trabaho ko. Sumabog ang galit sa loop ko. Munti ko na siyang sampalin para makinit ang mukha niya. Pero eksakto sa sandaling iyon, bumaba si Anton mula sa ikalawang palapag. Nakita ang eksena at tumakbo palapit sa amin, hindi para tingnan kung okay ako, kundi para hawakan si Ligaya, na nakukunwaring natatakot. Okay ka lang, napasok ka ba? Nag-aalalang tanong niya. At saka bumaling sa akin na may bahagyang tono ang panunumbat. Anong ginawa mo para takutin ang bata ng ganito? Aksidente lang yon. Natulala ako, siya, ang asawa ko, na pinagtatanggol ang kanyang kabit sa harap ko, naglalakas loob na sisihin ako. Tiningnan ko siya at si Ligaya, na nakukunwaring biktima sa kanyang ngabisik, isang perpektong dula. Huminga ako ng malalim, nilulon ang aking mga luha. Ngumiti ako ang isang ngiti na mas nakakakilabot kaysa sa pag-iyak. Okay lang ako, mahal. Komputer lang yan, baka nasigawan ko siya kaya natakot. Huwag kang mag-alala, Ligaya, sa susunod mag-ingat ka, sabi ko na parang walang nangyari. Nalito sina Anton at Ligaya sa naging reaksyon ko. Hindi nila inasahan na magiging ganun ako kakalmado at mapagpatawad. Nakahinga ng maluwag si Anton at tiningnan ako ni Ligaya ang may kaunting pagdududa. Nang gabing iyon, sinabi ko ang lahat sa aking ina. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay nagsabi, magaling, napakagaling. Hayaan mo siyang maging mayabang. Habang mas nagmamayabang siya, mas marami siyang gagawing pagkakamali, at huwag kang mag-alala sa laptop. Nag-backup ako ng mahahalagang file sa isang external hard drive. Napatanga ako. Lumalabas na ang lahat ay nasa loop ng kalkulasyon ng aking ina. Para siyang isang bihasang manlalaro ng chess, palaging nauna ang ilang hakbang sa kalaban, tahimik na nagmamasid, naghihintay ang tamang oras para mag-checkmate, pero hindi ko na yata kaya ng mas matagal pa, sabi kong pagod. Bawat araw ay pagdurusa. Niyakap ako ng aking ina, maging matatak ka, anak. Babagsak na ang tabing sa lalong madaling panahon, pangako. Ang sakit na kailangan neting tiisin, ibabalik ko ng 101 beses. Ang kanyang masalita ay nagbigay sa akin malakas. Alam kong hindi ako nag-iisa, bumilis ang plano ni na Anton at Ligaya. Nagsimulang kausapin ako ni Anton tungkol sa isang malaking proyekto sa pamumuhunan, isang luxury resort complex sa Palawan. Inilarawan niya ang isang magandang kinabukasan, nakakahilong magkakita. Sinabi niyang ito na ang ginintuang pagkakataon upang madala ang Solis Construction sa isang internasyonal na antas. Hiniling niya na pumirma ako ang isang power of attorney bilang presidente. Ibinibigay sa kanya ang buong kapangyarihan para sa lahat ng usapin na may kinalaman sa proyekto, mula sa pananalapi at pagpirma ng mga kontrata hanggang sa paglilipat ng lupa. Alam kong ito, na ang huling bitak, ito ang paraan para mailipat niya ng legal ang lahat ng perang natitira sa kumpanya. Kung pipirmahan ko, ibibigay ko na ang negosyong aking ama sa kanyang makamay. Ngunit alam ko rin na ito ang huling pasabog na hinihintay ng aking ina. Ano ang dapat kong gawin? Pipirma ba o hindi? Ang desisyong ito ay maaring magtukoy hindi lang sa kapalaran ng kumpanya, kundi sa buhay namin. At kung pipirma ako, gagana ba talaga ang planong aking ina o isa itong sugal kung saan matatalo kami sa lahat? Mga minamahal na tagapakinig, sa harap ng isang desisyon na buhay o kamatayan, makakaroon kaya si Isabel ng lakas mlup na itaya ang lahat sa plano ng kanyang ina? Hanggang saan dadalhin ang kasakiman ang asawa at ang kasambahay? Kung sa tingin ninyo ay talagang kapanapanabik ang kwentong ito, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong nga kaibigan at pamilya. Sa tuwing ibinabahagi ninyo ito, nakpapalaganap kayo ang isang mensahe tungkol sa mga hangganan ng buhay at ang lakas ng mga kababaihan. Manatili sa amin upang masaksihan ang nasusunod na mangyayari. Ang paligid sa opisina ng aking ama ay bumigat. Ang plano para sa resort project sa Palawan na kalalapak lang ni Anton ay nasa ibabaw mesa.
Ang nga numero na kumakatawan sa mga kita ay tila sumasayaw upang kutiyain ang aking katangahan. Nagpinta siyang isang napakagandang kinabukasan, isang napakatamis na ilusyon na nanaisin ang sinumang mamumuhunan. Ngunit alam kong sa ilalim ning makinang na anyong iyon ay nagtatago ang isang nakamatay na patibong, isang walang hanggang hukay na inilaan para lamunin ng buo ang pamanang aking ama. Tumingin ako sa aking ina, naghahanap ng anumang senyales sa kanyang nga mata. Nananatiling kalmado siya. Inisa-isa niya ang nga pahina ang plano, saka tumanggo na may ekspresyon malaking kasiyahan. Napakaganda ang planong ito, Anton. Nakikita ko na mula nang mamatay ang iyong biyenan. Talagang nakmature ka na at kaya mo nang pasanin ang buong negosyong ito. Ipinakmamalaki kita. Nang marinig ito, lalong yumabang si Anton. O nga po, dahil ito sa tiwala niyo ni Isabel sa akin. Pangako, susuklian ko ang tiwalang lahat, sabi niya na may boses na punong ang pagpapanggap. Nadual ako, ngunit pilit akong ngumiti. Tingin ko rin ay malaki ang potensyal ang proyektong ito. Pero medyo nakaalala ako na ang laki investment at kailangan kong ipaubaya sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Sinadya kong makalinlangan upang subukan ang kanyang reaksyon at gawing mas kapani-paniwala ang aking pag-arte. Agad na hinawakan ni Anton ang kamay ko. Nakmamakaawa ang kanyang tingin. Isabel, hindi ka pa rin ba naktitiwala sa akin? Lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan natin at ng kumpanya. Magtiwala ka sa akin nung sa pang beses. Pangako. Gagawin kong pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas ang Solis Construction. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang nalaman ang tunay niyang mukha, baka lumambot na naman ako sa matatamis niyang salita. Tumingin ako sa ina ko at bahagyang tumango siya. Isang palihim ngunit makahulugang pagtango. Alam kong dumating na ang oras upang gumawa ang desisyon. Sige, sabi ko sa isang matatak na boses. Naktitiwala ako sa iyo. Pipirmahan ko ang papeles. Sa sobrang tuwa ni Anton, muntik na siyang mapatalon. Niyakap niya ako at hinalikan ng masuyo sa pisngi. Salamat, mahal. Hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito, sabi niya. Ngunit alam kong hindi ako ang magsisisi. Nang gabing iyon, matapos makatulog ng mahimbing si Anton na langgo sa kanyang tagumpay, nakita muli kami ang aking ina sa kanyang opisina. Hindi na siya ganun kakalmado, nagpalakad-lakad siya sa lubeng kwarto. Ang kanyang mukha ay nakpakita ng matinding pag-alala. Magiging maayos ang plano natin, di ba? Takot na takot ako, sabi ko. Tumigil ang ina ko at inilagay ang kanyang nga kamay sa balikat ko. Oh, kailangang nasa ilalim ang kontrol ang lahat. Iniisip ni Anton na isa siyang tuso, pero hindi niya alam na may tigre tayong kasama, sabi niya. At ang kanyang nga mata ay kumislap ang misteryoso. Dumating na ang oras na makipagkita ka kay Attorney Mendoza. Attorney Mendoza. Ilang beses nang nabanggit ng ina ko ang kanyang pangalan. Siya ang direktor ng legal department ng kumpanya. Isang payat na lalaki na nasa 50, tahimik at may makapal na salamin. Isa siya sa mga founder na nakatrabaho ang aking ama ng higit sa 20 taon. Simula nang itatak ang kumpanya, ngunit naging napakasimple ang buhay niya, hindi masyadong nakikipaghalubilo sa mga tao, at nakatuon lamang sa mga papeles. Hindi ko kailanman naisip na ang tahimik at simpleng Attorney Mendoza ay ang tigre na sinasabi ng aking ina. Kinaumagahan, ipinatawag siyang aking ina sa bahay, hindi sa sala, kundi sa personal na opisinang aking ama. Pumasok si Attorney Mendoza ng tahimik gayang dati, na may dalang lumang leather briefcase. Yumukot siya bilang paggalang sa amin ng aking ina. Madam, Ma'am Isabel Mendoza, huwag ka ng masyadong formal. Upo ka, sabi ng aking ina ng mabait. Ipinatawag kita ngayon dahil may pabor akong hihilingin sayo. Naupo si Attorney Mendoza, inilapag ang briefcase sa mesa. Sabihin niyo lang, Madam. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob ko sa presidente. Kung kailangan niyo ako ni Ma'am Isabel, susunod ako kahit buhay ko pa ang kapalit. Ang kanyang nga salita ay labis na nakapak-antik sa akin. Naalala ko na napakahirap ng pamilya ni Attorney Mendoza. Ang aking ama ang nakatuklas sa talento niya, nagpaaral sa kanya, at nakpromote sa kanya hanggang maging direktor ng legal department. Walang duda ang kanyang katapatan sa aming pamilya.
Kinuwentong aking ina sa kanya ang buong istorya ang pagtataksil ni Anton at ang kanyang sabuatan para agawin ang kumpanya. Habang nakikinig siya, ang mukha ni Atty. Mendoza ay nangangalit sa galit. Namuo ang kanyang nga manipis na kamay na naging kamaw at lumabas ang nga asul na ugat. Walang hiyang hayop na yon. Itinuring siyang anak ng presidente at naglakaslup siyang. Nakngit-ngit ang kanyang ngangipin. Hindi ngayon ang oras para magalit, sabi ng aking ina. Pumirma na si Isabel ng Power of Attorney para sa proyekto sa Palawan. Kikilos na si Anton. Kailangan nating mauna. Pinuksan ni Atty. Mendoza ang kanyang leather briefcase, pero hindi ordinaryong madokumento ang laman nito, kundi maraming fili na may selyo na confidential. Madam, nahulaan ko nang darating ang araw na ito, sabi niya sa mababa at kalkuladong boses. Sa nakalipas na 2 taon, hindi lang ako nag-asikaso ang nga legal na bagay, lihim din akong nangonggolekta ang ebidensya ang lahat ang krimen na ginawa ni Anton. Nagsimula siyang magpaliwanag at kung ano ang sinabi niya ay higit na nakakagulat kaysa sa nakita ko sa sikretong telepono. Hindi lamang lumikha si Anton Mga Dumi Corporation para ibulsa ang pondo ng Solis Construction, kundi ginamit din niya ang pera ng kumpanya para manuhol mga opisyal at dayain ang gabiding sa proyekto. Nasangkot din siya sa mga illegal na pautang at money laundering. Ang letter planner na nahanap ko ay dulo lamang malaking tipak ngilong kanyang makrimen. Lahat nga Dumi Corporation na iyon ay nasa ilalim nga pangalan nga pamilya ni Ligaya, patuloy ni Atty. Mendoza. Hindi inosente ang babaeng iyan. Kasapwat siya ni Anton Sam nga maruming gawain niya. Paano naman si Gino X? Nagmamadaling tanong ko. Ang lalaki sa mensahe na gustong patayin kami. Tiningnan ako ni Atty. Mendoza. Masyadong seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi ko pa natutukoy ang tunay niyang pagkatao. Masyado siyang maingat at nabura niya lahat ng bakas. Pero may hinala ako. Siguradong tao siyang may malaking kapangyarihan. Ang nasa likod na sumusuporta kay Anton. Kung hindi kayang gawin ni Anton mag-isa ang ganitong kalaking bagay. Ang masalita niya ay nagbigay sa akin ng kilabot. Hindi lang sina Anton at Ligaya ang kaway namin. May hindi nakikitang multo, mas mapangganib at malupit. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong kong nag-aalala. Tiningnan ni Atty. Mendoza ang aking ina, tapos ako. Ngayon, magtatakda tayo ang mas malaking patibong. Kung gusto ni Anton ang proyekto sa Palawan, ibibigay natin, pero isa itong proyekto na hindi totoo. Nagsimulang ipaliwanag ni Atty. Mendoza ang kanyang plano. Gagamitin niya ang kanyang nga koneksyon upang lumikhang mga perpektong pakeng dokumento. Pakeng mga permit sa pagtatayo. Isipin ni Anton na maayos ang lahat. I-invest niya. Lahat ng ilegal na perang ninakaw niya. At utang pa siya para mamuhunan sa pakeng proyektong ito. Kapag naubos na ang kanyang puhunan at wala nang balikan, sabi ni Atty. Mendoza, kumikislap ng matalim ang mata, saka natin ibabagsak ang lahat. Hindi lang natin babawin kung ano ang ninakaw sa atin, kundi ipapakulong din natin siya at nga kasapwat niya. Ang plano niya ay napakatapang at perpekto, pero punong-puno rin ang panganib. Kung makakamali kami kahit kaunti at mapansin iyon ni Anton, hindi na namin may sasalba ang lahat. Pero paano natin maloloko ang isang tusong tao na tulad niya? Tanong ko. Ngumiti ang ina ko. Doon papasok ang ating pag-arte. Kailangan mong patuloy na magpanggap na ikaw ang tangang asawa na mahal lang ang asawa niya. Pilitin mo siyang pabilisin ang proyekto. Magpanggap kang nasasabik sa malalaking kita. Ang kasakiman ay bubulak sa kanya. Hindi na niya malalaman ang totoo sa peke. Tumango ako. Natatakot ako. Pero medyo na excite rin. Hindi na ako ang mahinang biktima. Naging pangunahing tauhan na ako sa isang dula para pabaksakin ang isang taksil. Pero ang tanong tungkol kay Ginoong X ay naglalaro pa rin sa isip ko. Sino ba siya? At paano kung mapansin niya ang patibong na inilalatak namin? Mukhang sa labanang ito, may mga kawe kaming hindi pa nakikita. Sama araw pagkatapos makipag-meeting kay Atty. Mendoza. Parang naglalakad ako sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Ang bawat hakbang ay kailangang maging maingat, ang bawat salita, bawat ngiti ay dapat kalkulado. Opisyal nang pumasok ang aking ina at ako sa labanan ang talino. Napakataas ang pusta kaya isang pagkakamali lang ay mawawala sa amin ang lahat.
Ngunit sa kakaibang dahilan ay hindi na ako natatakot tulad ang dati. Sa halip, naging malamig at kalmado ako. Siguro kapag nakarating na ang isang tao sa kailaliman ng pagtataksil, wala na siyang dapat ikatakot na mawala pa. Nagsimula akong lamunin ang aking papel. Nagpanggap akong tuwang-tuwa sa proyekto sa Palawan. Araw-araw kong tinatanong kay Anton ang progreso at ang plano niya. Mahal, kamusta na yung proyekto natin? Nabalitaan ko na tumataas ang presyong lupa sa mga isla araw-araw. Kung hindi tayo magmamadali, mawawalan tayo ng pagkakataon. Sinabi ko iyon sa isang inosente pero medyo praktikal na tono ng isang taong pera lang ang iniisip. At gaya ang inaasahan, lubos na naniwala si Anton. Masaya siyang nagwento tungkol sa malaking network inga kontak na naitatag niya, kung gaano kabilis nayos ang mapapeles. Hindi niya alam na ang opisyal na nakakamiting niya, ang partner na pumirma sa kontrata, ay lahat aktor na inihanda ni Attorney Mendoza. Si Attorney Mendoza, kasama ang kanyang malawak na network at malalim na kaalaman sa batas, ay gumawa ang isang perpektong dula. Mula sa mga pakeng land use certificates, pakeng building permits, hanggang sa investment cooperation contracts, ang lahat ay ginawa sa napakasophistikadong paraan na hindi mapapansin. Naniniwala si Anton na mayroon siyang minahan ng ginto. Ang kanyang kasakiman ay lumalago araw-araw. Hindi lang niya ini-invest ang perang ninakaw niya sa Solis Construction, nagsimula na rin siyang isanla ang ari-arian ng kumpanya, maging ang mansyon kung saan kami nakatira, para humingi pa ang pondo sa mga bangko at lenders. Gusto niyang solohin ang buong proyekto. Wala siyang gustong kahati sa mga kita. Habang abala si Anton sa pagkahulog sa kanyang matamis na patibong, hindi rin nakpahuli si Ligaya. Akala niya ay napakalapit na ang araw na siya na ang magiging asawa ang presidente. Hindi na niya itinatago ang relasyon nila ni Anton. Sa bahay, kapag wala ang ina ko, hayagan siyang yumayakap at nagpapakitang pagmamahal kay Anton sa harap ko. Tinatrato niya ako na parang hindi ako nag-exist. Minsan, naglakas loob pa siyang maupo sa pwesto ko sa hapagkainan, ginagaya ang kilos ko, at tinanong si Anton, "Mahal, bagay ba sa akin maupo rito?" Ngumiti lang si Anton na nagbibigay layaw. Yumuko ako at tahimik na kumain ang kanin ko, pero ang apoy ang galit sa puso ko ay nag-apoy. Sinabi ko sa sarili ko, ngumiti ka lang, magpakasaya ka lang. Malapit na ang araw na iyak kayo. Ang aking ina at si Ginong Santos sa kumpanya ay palihim ding kumikilos. Si Ginong Santos, bilang direktor ng accounting, ay palihim na kumokopya ang lahat ng resibo at katibayan ang pera na ina-invest ni Anton sa pakang proyekto. Sa kabilang banda, sinubukan ang aking ina sa pamamagitan ng kanyang nga koneksyon na alamin ang pagkataon ni Ginoong X. Ngunit ang taong iyon ay parang multo, walang iniiwan na bakas. Ang katotohanan ito ay lalong nak-alala sa amin. Sino ba siya at bakit niya tinutulungan si Anton na pabagsakin kami? Mayroon bang lihim ang Solis Construction na hindi namin alam? Isang hapon, umuwi si Anton na tuwang-tuwa. Sabi niya ay kumpleto na ang lahating papeles at bukas na bukas ay isasagawa na niya ang final transaction. Paglilipating isang malaking halaga sa accounting company na gagawaing project para formal na magumpisa. Isabel, bukas magiging isang makasaysayang araw. Niyakap niya ako. Nanginginig ang boses niya sa tuwa. Pagkatapos bukas, tayo na ang pinakamayaman sa Maynila. Nakunwari akong masaya, pero mabilis ang pintik ng puso ko. Bukas, dumating na ang araw ng paghuhukom. Kung gayon, kailangan nating ipagdiwang ito mamayang gabi, sabi ko ng malambing. Ipagluluto kita ang paborito mo. Tumango siya na tuwang-tuwa. Pumunta ako sa kusina, hindi para magluto. Tinawagan ko ang ina ko para ipaalam na mahuhulog na sa patibong ang malaking isda. Isang maikling pangungusap lang ang sinabi niya. Magaling, handa na ang lahat, sundin mo ang plano. Ibinaba ko ang telepono at huminga ang malalim. Ang gabing ito na ang huling beses na kailangan kong tiisin ang pagpapanggap na ito. Sa hapunan ng gabing iyon, nakunwari akong perpektong asawa. Inihanda ko ang paboritong pagkain ni Anton, binigyan siya ang alak at nagsabi ang matatamis na salita. Maraming ininom si Anton, lasing na lasing siya sa alak at sa kanyang tagumpay. Hindi niya alam na iniinom na niya ang huling baso ng isang taong hahatulan.
Pagkatapos kumain, umakyat si Anton sa kwarto na sumusuray-suray, sobrang lasing. Sumunod na rin si Ligaya, na nagdadahilang tutulungan ang amo na magpahinga. Naiwan akong mag-isa sa maluwang na dining room, nakatingin sa mga natira sa mesa at ang isip ko ay blanko. Hindi ko naramdaman ang saya en paghiganti, pakiramdam ko lang ay walang katapusang pagod, 10 taon, 10 taon ang kabataan, pag-ibig at tiwala. Kanino ko ba inialay iyon? Tumayo ako at umakyat sa kwarto. Hindi ako pumasok sa kwarto namin, kung saan alam kong muling ipinapalabas ang maruming dula na iyon. Pumunta ako sa opisina ng aking ama, umupo sa kanyang upuan at dahan-dahang hinaplos ang malamig na kahoy na mesa. Papa, nakikita mo ba ako? Hindi mahina ang anak mo. Poprotektahan ko ang iniwan mo. Pangako ko yan, bulong ko sa dilim. Kinaumagahan magang nagising si Anton. Nagbihis siyang maayos na sutat mukhang masigla. Sabi niya, kailangan niyang pumuntang bangko para gawin ang transaksyon. Bago umalis, niyakap niya ako ulit. Mahintay ka ang magandang balita sa bahay, future Madam President. Kinindatan niya ako ang may kahulugan. Ngumiti ako at tumango. Nang makalis ang kotse ni Anton, tumunok ang telepono ko. Si Mama, pwede ka na magsimula, anak. Malamig at determinado ang boses niya. Huminga akong malalim. Formal nang nagsimula ang huling yugto na matagal ko nang hinihintay. Pero, susunod kaya sa plano ang lahat, o makakahalata ang tusong lobo na si Anton sa huling sandali at lilitaw ang multo ni Gino X para iligtas si Anton, ang tensyon ay nasa rurok nito. Alam kong sa loob ni ilang oras, magdedesisyon na ang aming kapalaran. Nang matanggap ko ang senyales mula sa aking ina, ang gagils implano ang pahiganti ay nagsimulang gumalaw ng mabilis at tiyak, gaya ang isang pre-programmed machine. Hindi na ako nag-isa sa bahay. Dumating na si Attorney Mendoza at 2 batang associate lawyer niya. Ang opisina ang aking ama ay agad na naging command center. Ang ma-screen ng computer ay binuksan, nagpapakita ng mga komplikadong data lines at financial maps. Tensyonado ang paligid, pero walang gulo. Alam ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Ang karaniwang seryosong mukha ni Attorney Mendoza ay nagliliwanag ngayon dahil sa determinasyon ng isang general na namumuno sa isang labanan. Ma'am Isabel, kadarating lang po ni Mr. Anton sa bangko. Reporting isa sa mga associate lawyer na hindi inialis ang tingin sa monitor. Ne-recording aming system na nagpaprocess na siya ang paglipating 350 million piso papunta sa accounting Golden Investments and Development Incorporated. Ang Golden Development ay ang dummy corporation na itinayo mismo ni Attorney Mendoza na may mapeke at hindi totong empleyado. 350 milyong piso. Nakakahilo ang numerong iyon. Halos iyon ang kabuwang liquid assets ng Solis Construction at ang prang inutang niya kung saan-saan. Itinaya niya na ang lahat sa huling hakbang na ito. Mabuti, tango ni Attorney Mendoza. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa kanyang labi. Hayaan natin siyang mag-transfer. Pagkakumpleto ang transaksyon, ay freeze agad ang account na iyon at isubmit lahat ang ebidensyang nakalap natin sa Piskalya at NBI. Atakehin natin siya nang walang iniiwan ng pagkakataon para makaganti. Sa oras ding iyon, sa ibang bahaging ang siyudad, si Ligaya ay nak-enjoy rin sa sarili niyang mundo ang pantasya. Akala niya ay nanalo na si Anton. Akala niya, dumating na ang araw ang pagiging reyna niya. Kaninang umaga ay nakpaalam siya na mag-day off, may emergency daw siya, pero hindi pala siya umuwi sa probinsya. Sinundan siya nga taong aking ina at nakita siyang pumunta sa pinakamarangyang mall sa Makati. Nagwala siya sa mga luxury stores na parang gamu-gamo sa apoy. Gumastos ng walang limitasyon. Bumili siya ang gabat na nakakahalaga ang libo-libong piso, mga damit na daan-daang libo ang halaga, mga kumikinang na alahas. Hindi na siya yung mahiyaying probinsyana, isa na siyang reyna na ini, enjoy ang kanyang nakaw na yaman. May lakas pa siyang loop na tawagan ang isang kaibigan sa probinsya para magyabang na malapit na siyang magpakasal sa isang milyonaryo at lilipat na sila sa ibang bansa para magsimulang bagong buhay. Bawat galaw niya ay nakunan ang video, nagiging matibay na ebidensya ang pagiging kasapwat at sapwatan niya para magnakaw ang pondo ang kumpanya. Nakaupo ako sa loop ang comment center, nakikinig sa mga ulat. Halo-halo ang emosyon ko. Sa isang banda,
Nararamdaman ko ang kakaibang kasiyahan na nakikita kong nahuhulok ang aking mga kaaway sa patibong. Sa kabilang banda, nalulungkot ako. Nakakalungkot ang katangahan at walang hanggang kasakiman ng tao. Si Anton, isang binata na sanay napakagaling at determinado, ay inilibing ang sariling kinabukasan dahil lang sa dalawang salita. Ambisyon. Si Ligaya, isang dalaga na maari sanang magkaroon ng normal na buhay, pinili ang landas ang pagkakasala dahil sa ilusyon ang kayamanan. Transaction completed. Lumabas na si Mr. Anton sa bangko, reporting batang abogado. I freeze agad ang account at ipadala ang mga dokumento. Utos ni Attorney Mendoza sa matatag na boses. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Sa kabilang banda, lalabas si Anton sa bangko na punong-puno ang saya. Inilabas niya ang phone para ibalita kay Ligaya ang nangyari, pero sa hindi niya alam, ang kaniyang 350 million peso account ay naka-freeze na. Lumabas na rin ang warrant of arrest laban sa kanya at sa mga kasabwat niya. Nakalatak na ang lambat, naghihintay na lang na pumasok ang malaking isda. Pero hindi palaging parang pelikula ang buhay. Nang akala namin ay kontrolado na ang lahat, may isang hindi inaasahang pangyayari ang sumulpot. Tumunok ang phone ni Attorney Mendoza, si Ginong Santos, ang Director of Accounting. Nanginginig sa takot ang boses niya sa kabilang linya. Attorney Mendoza, nakakagulo tayo. Ang buong server ng kumpanya ay in-attack ng hackers, lahat ng accounting data, contracts, at client information ay ini-encrypt. Humihingi silang napakalaking ransom. Nanahimik ang buong kwarto. Isang cyber attack. Bakit ngayon pa? Nakataon ba o bahagi ito ng planong ng kawe? Si Ginong X, sigaw ko. Siya yon. Nalaman niya ang plano natin at sinisira niya ang nga ebidensya. Namutla rin ang ina ko, na kanina patahimik. Nakalkula niya ang bawat galaw ni Anton, pero hindi niya inasahan na mayroon palang nakatagong kalaban na kayang gumawang ganito ka-sophisticated na cyber attack. Kapag nawasak lahat ng datang kumpanya, kahit may pakulong namin si Anton, tuluyan nang guguho ang Solis Construction. Kalma, pagpapakalma sa amin ni Attorney Mendoza. Kailangan neting alamin saan nanggaling ang attack. Ginong Santos, matres mo ba? Sinatriko po, pero mga profesional po ito. Gumagamit sila tung maraming layers ng virtual firewalls. Napakahirap po nilang i-trace, walang magawang boses ni Ginong Santos. Sa oras na iyong namotinding tensyon, biglang tumunog ang phone ng aking ina. Unknown number. Nag-alin lang muna siya, so kaniya pinindot ang sagot at ni loudspeaker. Mula sa kabilang linya ay narinig ang isang boses ang lalaki, mababa at garalgal. Isang boses na pamilyar sa akin. Hello Doña Carmen, long time no see. Sigurado akong masaya ka na malapit nang makulong ang manugang mo. Tama, sino ka? Malamig na tanong aking ina. Kung sino man ako, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay nasa kamay ko ngayon ang buhay ng Solis Construction. Tumawa ang boses sa kabilang linya ng nakakakilabot. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, panorin mong gumuho na parang usok ang negosyong itinayo ng asawa mo sa buong buhay niya. O ikalawa, iatras mo lahat ng kaso, palayain mo si Anton, at itransfer mo sakin ang 7% ng shares ng kumpanya. Bibigyan kitang isang oras para magdesisyon. Sabay baba niyang telepono. Bumaksak ang matinding katahimikan sa buong kwarto. Nahulog kami sa mas malaking patibong kaysa sa inilatak namin kay Anton. Ang totoong kalaban, ang multong tinatawag na Ginoong X, ay tuluyan nang nakpakita. Hindi lang para ang gusto niya, kundi ang buong Solis Construction Group. Natukoy niya ang aming kahinaan, ang aming negosyo, at umatake sa pinakamamatay na oras. May isang oras lang kami para magdesisyon. Isang desisyon na maaring magbago ang kapalaran neting lahat. Susuko ba tayo sa isang napakalakas at tusong kalaban, o meron pa ba kaming natitirang baraha na itinatago? Sa mga oras na ito, mukhang nawala na ang lahat ng pag-asa. Mga minamahal na tagapakinig, tila patungo sa isang trahedyang pagtatapos ang labanang ito, ngunit sa mga pinakamadilim na sitwasyon ay may maiwan pa ring sinak ng pag-asa. Kung naniniwala kayong sa huli ay mananaig ang kabutihan, patunayan ito sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button ng channel na ito, dahil sa pamamagitan lamang ang pagsasama-sama magkakaroon tayo ang lakas upang
Umabot sa dulo ang nakakagulat na kwentong ito. 1 oras. 60 minuto. 3,600 segundo. Hindi kailanman naging ganito kabagal ang pagdaan ng oras. Ang bawat tiktaing orasan sa opisina ng aking ama ay tila martilyong pumapalo sa puso ko. Na-corner kami, naipit na sa bingit ng pakbaksak. Ang nakatagong kalaban, si Ginong X, ay nakbigay ng isang napakalupit at hindi inaasahang atake sa mismong puso ng Solis Construction. Hindi lang niya gustong iligtas si Anton, gusto niyang lamunin ang lahat. Ano na ang gagawin natin? Litong tanong ko. Pumayak na lang tayo sa demands niya. Isalba na muna natin ang kumpanya saka na natin intindihin ang iba. Agad na umiling si Attorney Mendoza. Hindi. Kung susuko tayo ngayon, makakaroon ang pangalawa, pangatlong beses. Hindi niya tayo titigilan kailanman. Ang pagbigay ng 70% ng share sa kanya ay parang ibinigay na rin natin ang Solis Construction sa isang lobo. Pero kung hindi tayo papayak, mabubura lahat ng data at babaksak pa rin ang kumpanya. Mawawala na rin sa atin ang lahat. Sigaw ko, pakiramdam ko'y ubos na ako. Naging nakasakal ang hangin sa lubing kwarto. Lahat sila ay nakatingin sa ina ko, nahihintay ang kanyang pinal na desisyon. Kanina pa siya tahimik, pero ngayon, mayroon siyang kakaibang ekspresyon. Hindi siya nakpapanik o nalilito. Sa kanyang tingin ay mayroong malamig na katinuan. Isang nakakatakot na talas. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana at tumingin sa hardin na laging inaasikasong aking ama nun. Napakaingat ng kanyang kalkulasyon, sabing aking ina sa isang mahinahon at pantay na boses. Alam niya na ang ating kahinaan ay ang pamanang iniwan ng tatay mo. Iniisip niyang hindi tayo maglalakas loob na isugal ito. Tama ang kanyang pagpapahalaga sa kumpanya. Ngunit mali ang pagkakalkula niya sa isang bagay. Humarap siya sa amin, at isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Mali ang pakilala niya sa tatay mo at sa akin. Ma, anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Lumapit ang aking ina sa kanyang desk, marahang hinaplos ang ibabaw nito, at ang kanyang mamata ay puno ng pagmamahal. Ang tatay mo ay isang taong laging nakatingin sa hinaharap. Alam niya na ang mundo ng negosyo ay isang larangan ng digmaan at palaging may mga masasamang tao na nakaabang. Hindi kailanman niya inilalagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Mahina niyang tinapik ang isang nakaukit na disenyo sa paang mesa. May munting click, at lumabas ang isang secret drawer na kahit ako ay hindi alam. Sa loob ay walang alahas o mahalagang dokumento, kundi isang lumang satellite phone at isang maliit na notebook. Ano to? Tanong ko. Ito ang plan B ni katay mo, may pagmamalaking sagot ni ina ko. Ang teleponong ito ay konektado direkta sa isang independent server system na naka-install sa abroad. Ang lahat ng pinakamahalagang data ng Solis Construction. Mula nang mag-umpisa ang kumpanya hanggang nitong nakaraang buwan, ay nai-backup at ligtas na nakatagurun. Hiwalay ito ng tuluyan sa internal system ang kumpanya. Ang attack ni Ginong X ay maring sumira sa current data natin. Ngunit hindi niya kailanman mabot ang tunay na puso ng Solis Construction. Kaming dalawa ni Attorney Mendoza ay natulala. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Ang aking ama, matagal na pala niyang inihanda ang kanyang sarili para sa pinakamalala. Isa siyang magaling na general na nakita na ang lahat ng sabwatan ang kakaawe niya. Kung ganun, ligtas tayo. Utal kong sabi habang nag-umpisa nang bumaksak ang aking magaluha. Pero sa pagkakataong ito, magaluha itong ginhawa at kaligayahan. Hindi lang tayo ligtas, sabing aking ina, at kumislap ng matalim ang kanyang nga mata. Pwede pa tayong gumanti. Iniisip niyang nasa kanya na ang kontrol. Nahintay siyang tawagan natin siya at makmakaawa, ngunit hindi niya alam na ang tawag na iyon ang magiging patunay na magdadawit sa kanya. Kinuha niya ang satellite phone. Mendoza, ihanda mo ang recording device. Isabel, kailangan mong umarte na parang nagpapanik at desperate ka talaga. Bibigyan natin siya ng isa pang huling dula. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Naintindihan ko ang plano ng aking ina. Magpapanggap kaming tinatanggap ang demands niya para magkaoras kami, at ire-record namin ang lahat ng usapan para gamiting ebidensya. Tinawagan muli ang ina ko si Ginoong X. Hello.
Rinig muli ang pamilyar na boses niya na garalgal. Nakapagdesisyon na ba kayo? Wala na akong masyadong oras. Papayak na kami, sabi ang ina ko sa isang perpektong panginginig na boses. Please, isalba niyo ang Solis Construction. Ay atras namin ang kaso at itatransfer sa inyo ang 70% ng shares. Paano ako makakasiguro? Tumatawa-tawa siya ng may pagyayabang. Ngayon pa kayo magbibigayng kondisyon? Sige, para matapos na. Ako na mismo ang kukuhaing contract of assignment mamayang gabi, alas 8, sa birthday party ni Madam. Magandang pagkakataon yon para ipakilala na ang bagong president ng Solis Construction. Nahulog siya sa sarili niyang patibong. Sa sobrang yabang niya, gusto niya pang magpakita sa publiko para lubos na ma-enjoy ang tagumpay niya. Sa birthday party ko, nagkunwaring nagulat ang aking ina. Oh, nabalitaan ko na marami kayong inimbita ng GAFIP. Napakagandang pagkakataon yon para ibalita ko sa lahat ang pagbabago sa Solis Construction. Ihanda niyong maigi ang lahat at huwag kayong magplanong kahit anong kalokohan. Alam niyo ang kahihinatnan, sabi niya at binaba ang phone. Tapos na ang tawag. Pero hindi na mabigat ang paligid sa kwarto. Sa halip, nabalot ito ang isang determinadong katahimikan. Humarap ang ina ko sa akin. Isabel, narinig mo ba? Ang nakakatuwang palabas na ipinangga ko sa'yo. Mamayang gabi na ipe-perform sa birthday party ko. Tumango ako at hindi na nakaramdam ang takot ang puso ko. Alam kong hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Ang 60 at birthday party ng aking ina, na dapat sanay isang masaya at pribadong okasyon, ay naging isang larangan and digmaan, isang malaking entablado para sa huling dula. Pasadong alas 8, nakahanda ang lahat. Sinabihan ang ina ko na ipadekorate ng napakaganda ang mansyon at inanyayahan ang lahat malalapit na business partners at mga kaibigan. Ngunit kasabay nito, isang sikretong plano ang tinatapos na. Kumontrata si Attorney Mendoza ang isang grupo ang pinakakilala at tapat na NBI agent sa lungsod. Magkukunwari silang mga waiters at security guards sa party, at handang umatake sa oras na magbigay kami ang signal. Tiningnan ko ang guest list, at nakita kong imbitado pati ang mga media at mahalagang tao. Hindi lang niya gustong hulihin ang nakalaban, gusto rin niyang ibunyak ang lahat sa publiko. Suot ko ang isang kulay pulang evening gown na sumisimbolo sa kapangyarihan at determinasyon. Ang ina ko naman ay nakasuot ng napaka-elegante at maharlikang dark blue gown. Tiningnan namin ang aming sarili sa salamin. Hindi na kami nga mahihinang babaeng umiyak. Kami na ang nga mandirikma sa pinal na labanan. Handa ka na ba anak? Tanong en ina ko. Pinisil ko ng mariin ang kamay niya. Handa na po, ma. Nagsimula na ang party. Dumating ang nga VIP guests. May malambing na musika, nga tawanan at kwentuhan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakbabadyang paparating ang isang bagyo. Sa kabila, sa isang mamahaling penthouse sa sentro ng Makati, nakahanda rin sina Anton at Ligaya. Suot ni Anton ang kanyang mamahaling Armani suit, kumpleto ang gel sa buhok niya. Nakangiti siyang tumitingin sa salamin ng may kayabangan. Anong tingin mo, mahal? Lumabas si Ligaya mula sa walk-in closet. Nakasuot siya ang isang black evening gown na nakpapakita ang kurba ang katawan niya. At sa leg niya ay may nakasabit na diamond necklace. Hindi na siya ang mahiyaing probinsya ng katulong. Napakaganda mo, Reyna ko, sabi ni Anton. Naktos silang ng champagne para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Hindi alam na ito na ang huling inumin nila bago mawalan ang kalayaan. Bumalik sa mansyon. Nandun kami sa may entrance para salubungin ang nga bisita. Pilit na ngiti sa bawat kamay na kinakamayan. Pagsapit nga 7 sampali dumating na ang mamahaling Bentley ni Anton. Lumabas siya ang kotse at pinakbuksan si Ligaya. Lumapit siya sa akin na may pakangiti. Mahal, nandito na ako, sabi niya, saka bumulong sa tainga ko. Ang ganda mo ngayon, pero baka mamaya hindi ka na makangiti. Binalik ko ang kanyang ngiti, puno rin gapahiwatig. O nga, baka nagamay hindi na makangiti mamaya. Medyo nalito siya sa sinabi ko pero inisip niya na lang na nagmamatapang lang ako. Pagsapit na alas 8, pumasok ang isang itim na Rolls Royce sa main gate. Naktinginan ang lahat. Bumukas ang pintong ng kotse at lumabas ang isang matandang lalaki.
Suot niya ang isang kulay abong suit at gold trimmed na salamin. Kilala ko siya. Tumigas ang buong katawan ko at tila tumigil ang pagdaloing dugo ko. Ang boses niyang garalgal at mababa na narinig ko sa telepono, yung Ginoong X, ay ang taong to. Pero ang mas nakakatakot pa, hindi siya estrangero sa pamilya namin. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng papa ko. Ang lalaking nirespeto at palagi kong tinatawag na Tito Val. Isa siya sa Board of Directors ng Solis Construction. Siya yung laging nandiyan para tumulong nung namatay ang papa ko. Hindi. Impossible. Bakit siya pa? Namutla rin ang ina ko nang makita niya si Tito Val, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Sinalubong niya siya ang ngiti. Val, salamat at nakarating ka sa birthday ko. Ngumitin ang maharlika si Tito Val. Chairman, happy birthday. Obligasyon kong tulungan ang pamilya niyo. Pero sa mata niya, mayabang at kalupitan na hindi maitatago. Lumapit agad si Anton para bumati. Tito Val, buti nakadalo kayo. Magaling, sabi ni Tito Val. Tinatapik ang balikat ni Anton. Ngayong gabi ay isang napakahalagang gabi para sayo. Pagpasok ng tatlo sa venue ang utak ng plano, ang taksil, at ang ahas na kipagtawanan sila sa iba. Pakiramdam ko'y mas masakit pa ito kaysa sa araw na nahuli ko sina Anton at Ligaya. Ang pagtataksil ng kaibigan ay tila isang nakamamatay na saksak. Pinisil ng mariin ni aking ina ang kamay ko. Ang gabing ito ay hindi lamang pahihiganti. Ito ay huling pagtutuos sa taong minahal namin. Nagsalita ang ina ko sa entablado. Mga kaibigan, pamilya, salamat sa pagdating niyo. Ang boses niya ay mainit at umalingaw sa buong lugar. At sa mga kaibigang narito, may isang tao na itinuring aking asawa bilang kapatid na laging nasa tabi namin. Tumingin siya kay Tito Val. Val, pwede ka bang umakyat sa stage? Nakpalakpakan ang lahat. Umakyat si Tito Val, umaasa na ito na ang oras na pagpapasa ng posisyon. Niyakap niya ang ina ko. Chairman, napaka-formal mo naman. Ngumiti ang ina ko, bago ko ibigay sayo ang sorpresa mo, gusto ko munang mag-play ang isang video ang aming naalaala. Lumitaw ang video sa screen, ngunit imbes na mga magagandang alaala, ipinakita rito ang video camera footage mula sa kwarto ko. Si Anton at Ligaya na nagtatalik sa aking kama. Gumuho ang tahimik at payapang party. Nabigla ang lahat, may nabasak na baso. Namutla si Ligaya, nanginginig at muntik nang mahimatay. Si Anton ay tulala, at si Tito Val ay natigilan at nawala ang yabang sa mukha. Nasurpresa ba kayo? Tanonghin ako sa mic. Malamig na ang boses niya. Ako rin, nagulat. Pero mga kaibigan, hindi pa ito ang pinakamasayang palabas. Nagbago ang video. Lihim na kuha kay Anton na tumatanggap ang briefcase ang pera. Nakpaplano kasama si Ligaya kung paano nanakawin ang kumpanya. Si Ligaya na namimili ng luxury brands at ang voice recording ni Anton at Ginoong X na nakpaplanong patayin kaming mag-ina. Nagwala ang crowd. Sigawan. Alinggaw nga ang galit. Pekayan lahat. Sigaw ni Anton. Sinisiraan lang nila ako. Kinuha ni Tito Val ang mic. Kalma lang kayo. Malaking hindi pagkakaunawaan ito. May naninira lang sa pamilyang ito. Hindi pagkakaunawaan? Malamig na tumawa ang ina ko. Tingnan natin kung paano ipapaliwanag ni Val ang susunod na video. Maminamahal na tagapakinig, tila umabot na sa sukdulan ang drama. Ano ang huling ebidensya na inilabas ni Doña Carmen? At paano niya magagawang manigas sa takot ang isang tusong lobo na tulad ni Tito Val? At ano ang magiging kapalaran ng gataksil? Kung nahihintay kayong sagot ng may pigil hininga, mag-iwan komento sa ibabang video na ito kasama ang inyong mahula. Ang inyong interaksyon ang magiging sulo na magtutulak sa amin na ipagpatuloy ang kwentong ito sa pinakakumpleto at pinakamadramang paraan na posible. Lumiwanag uli ang screen. Black and white ang footage mula sa lumang CCTV sa ospital sa araw na namatay ang papa ko. Nakita kaming dalawa ing ina ko na umiyak sa labas ing emergency room. Pagkatapos, nakpan ang kamera sa isang sulok sa may hagdanan. Nandun si Anton at Tito Val. Inaabot ni Tito Val ang isang maliit na brown na bote kay Anton. Tinanggap ito ni Anton at inilagay sa bulsa. Nanigas ang buong paligid. Val,
Sigaw ina ko na parang inahing leon na nawalan ang anak. Ano yung maliit na bote na yon? Ang supplement para sa puso na inirekomenda mo para sa asawa ko, na sinabi mong the best na imported medicine, pero isang uri pala ang leson na dahan-dahang sumira sa puso ang asawa ko hanggang mamatay siya. Namutla si Tito Val. Hindi totoo yan, madam. B vitamins lang yon. Umakyat si Attorney Mendoza sa stage. Dala niya ang autopsy report at ang forensic analysis. Pagkamatay ng presidente, humiling si Madam Carmen ng investigasyon. Ang natuklasan, naglalaman ng nakamamatay na lason ang gamot na nagdudulot ng acute heart failure na kaparehong matake sa puso. Wala nang kawala si Tito Val. Nabulgar na lahat ng krimen at pagpatay. Bakit mo ginawa yon sa papa ko? Umiyak na sigaw ko. Kapatid ang turing niya sayo, hayop ka. Tiningnan ako ni Tito Val. Puno ang selos at baliw na galit ang namata niya. Kapatid, siya laging nakakataas. Ako ang laging anino. Ako ang mas nagtrabaho sa Solis Construction. Ang posisyon niya dapat sakin. Lumingon siya kay Anton. At ikaw, tanga, isa ka lang paunsam na kamay ko. Akala mo magiging presidente ka. Pagtapos ng lahat, itutumba rin sana kita gayang bayanan mo. Parang nabasak ang buong mundo ni Anton. Ginamit lang pala siya. Ibinenta niya ang kaluluwa sa demonyo para lang mamatay rin. Sa sandaling iyon, kumilos ang nga NBI agents na nakabihis bilang waiters. Binunot nila ang kanilang nga baril at inaresto agad sina Tito Val at Anton. Sa labas ang mansyon, umaling-ungaw ang sirena ang sasakyan ang pulis, nakagulo ang nga tao. Niyakap ko ng mahigpit ang aking ina. Tapos na, anak, bulong niya. Lumipas ang nga buwan. Nasa headline ang nga pahayagan ang sabuatan, ang malupit na pagpatay, at ang pagtataksil ang sariling manugang at matalik na kaibigan. Ngunit bumangon ang Solis Construction, sa ilalim ng pamumuno ng ina ko bilang presidente at sa tulong naming lahat, nakabawi kami mula sa krisis, sa husgado, napatunayang nakasala silang lahat. Si Tito Val ay nahatulan ng reklusyon perpetua dahil sa murder at plunder. Mahabang pakakakulong rin para kay Anton, gayon din kay Ligaya. Natapos na ang lahat, nakuha na ang hustisya. Isang hapon, pumunta kami nginako sa libingan ng aking ama, sa isang tahimik na burol na nakaharap sa magandang ilog Pasig. Naglagay kami niya puting krisantemum, ang nga paborito niya. Papa, andito na kami. Umiiyak na sabiing ay nako, nakakuha na kami en hustisya. Pinrotektahan ko ang anak mo at ang negosyo mo. Nakatayo ako sa tabiing ina ko at tahimik na naksindiing insenso. Papa, patawarin mo ako dahil naging mahina at bulak ako minsan. Pero ngayon, iba na ako. Mabubuhay ako ng maayos. Poprotektahan ko si mama at hindi ko hahayaang may manira ang pamanang iniwan mo. Umihip ang malamig na hangin na hapon, dala ang amoy ng damo. Tila narinig ko ang ngiting aking ama.